Malalakas na ungol at halinghing ng isang babae ang maririnig sa loob ng kwarto ni Jethro sa mga oras na iyon. 2:00 ng madaling araw. Galing si Jethro sa bar at pag-uwi ay may bitbit itong chicks at hetong at nagpapakasasa sa kandungan ng isa't isa ang mga ito. Nasa ilalim ng mga bisig ni Jethro ang maingay na babae at halos mangisay sa sobrang saya habang dinadala sa kalawakan ng binata. Jack na maririnig sila ng kanyang abuelo ngayon sa sobrang ingay ng babae. Madali niyang tinakpan ang bibig nito at nang matapos, pinagbihis niya ang babae at itinapon sa labas ng bahay sa sobrang inis. Mag-taxi ka. Pabato na ibinigay ni Jethro ang lilibuhin sa bayarang babae. Hindi siya nag-enjoy na kasama ito sa kama sa gabing yun, kaya 5,000 lamang ang ibinigay niya. Panay naman ang mura ng babae dahil sa inis kay Jethro habang pinupulot ang perang ibinayad nito. Kulang na lang, batuhin ito ang gate ng mga Valdemore. Ang kaso, sinita siya ng gwardya at pinaalis. Buwisit na lalaki pagkatapos akong gamitin. Sa muli ay mura nito at isinuksok sa pagitan ng bra ang perang ibinayad nito. Tatawagan mo rin ulit ako kapag nangailangan ka. Buwisit kang lalaki ka. Sa huli ay napangiti ang babae nang tumalikod matapos maalala kung paano siya nag-enjoy sa 12 inches ng lalaking kasama. Mataas na ang araw nang magising si Jethro kinabukasan. Uhaw na uhaw siya at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Bumangon siya at lumabas ng kanyang silid habang sinusuklay ng mga daliri ang hindi naman nagulong buhok. Sa komedor ay nagitla siya at natigilan nang may makitang babaeng nakatalikod at abala sa pagluluto. Nagliyab bigla ang kanyang katawan habang pinasasadahan ito ng tingin. Ang balingkinita nitong katawan at perfect nitong pangupo. Umatake na naman ang pagiging playboy niya at nabuhay ang kanyang makamundong pagnanasa at pati katulong pinag-interesan niya. Marahan siyang humakbang palapit na sa sobrang seryoso ng ginagawa nito, hindi na malayang nakalapit siya. Umangat ang kanyang mga kamay para sana hawakan na magkabilang balikat nito. Nang biglang humarap ang babae, bitbit ang malaking bowl na may lamang sinangag na kanin. Sa gulat nito at hindi inaasahang may tao sa likuran, nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat at nabitiwan ng malaking bowl na hawak. Lumikha yun ng ingay sa nagkalasog-lasog na babasaging lalagyan na napatingin sa kanya. Nagkalat ang kanin sa sahig pero hindi naging hadlang iyon para matulala saglit si Jethro nang masilayan ng maamo at inosenteng mukha ng babae. Napakunot pa ang noo ni Jet pagkakita sa babaeng may sugat sa leeg at may mga pasa sa braso. Bigla siyang na-curious sa babae. Nang mapansin itong nakatingin siya sa bahaging iyon, tinakpan nito iyon ng kamay at dali-daling umalis sa kanyang harapan at dinakot ang nabasag na bowl pero napaaray ito. Napamura siya nang makitang dumugo ang isang daliri ng babae. Mabilis niyang hinawakan iyon para pigilan ang dalawa nitong kamay sa ginagawa. Dinala niya iyon sa tapat ng faucet para hugasan ng sugat at nakita niya ang bahagyang pagngiwi nito sa labi. Natigilan siya habang nakatitig sa nakakaakit nitong labi. Gustong-gusto niyang angkinin yun na tila ba kanyang pagmamayari. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang katindi ang pagnanais niya para sa babaeng ito. Aray! Narinig niyang reklamo ng babae. Sa sobrang titig niya rito, nakalimutan niyang kanina pa pala nakatapat ang sugat nito sa gripo. Mabilis niyang tinanggal ang daliri nito sa faucet at pinaupo sa isang silya. Tsaka siya kumuha ng medical kit para gamutin ang sugat ng babae. Wag na, salamat na lang. Maliit lang na sugat to. Pinigilan nito ang kanyang kamay nang akmang hahawakan para gamutin. Pwede ba hayaan mo na ako? Don't worry, hindi mahap dito. Pagkasabi, nilagyan iyon ng gamot ni Jethro. First time niyang nag-alala para sa babaeng hindi pa man kilala. Pero may matinding atraksyon na siyang nararamdaman dito. Pasensya ka na, nagulat lang ako. Hindi ko kasi napansing may tao pala sa likod ko. Ikaw ba si Jethro? Nag-angat ng paningin ng lalaki nang magsalita ang dalaga at kunot noong tumingin sa kaharap. Yes, paano mo nalaman? Tanong niya rito. Binawi nito ang kamay sa kanya at tumayo ang babae.
Lumayo ng halos 2 dangkal na tila natakot sa kanya. Sus Mariosep naman, anong nangyari dito? Bulalas ni Manang Binyang pagkakita sa nagkalat na kanin at bubog. Napatingin ito sa nagulat na babaeng tila nahintakutan. Manang, hindi ko po sinasadya. Nagulat lang ako kaya nabitiwan ko. Halos mangyak-ngiyak na saad ng dalaga. Manang, pakiasikaso na lang at gagamutin ko pa ang sugat niya. Pagkasabi nito, tinangay ni Jethro ang magandang dalaga sa kanyang silid. May mga nais lang siyang itanong sa babae. Una, sino ito at anong ginagawa sa bahay na iyon? Pangalawa, bakit nito alam ang kanyang pangalan? Nagpumiglas naman ang babae na ayaw pumasok sa kanyang kwarto. Para bang may kinatatakutan itong hindi mawari. Jethro, bitiwan mo siya. Sakto namang lumabas ang kanyang abuelo mula sa kwarto nito. Inis na nakatingin sa kanyang kamay kung saan hawak ang pulsuhan ng babae. Natigilan si Jethro tsaka dahan-dahang binitiwan ng babae. Lo, I'm not going to do anything bad to her. Baliwalang saad niya. Lumayo sa kanyang babae at marahang lumapit sa kanyang abuelo. Really, Jethro? Tila hindi naman naniniwala ang kanyang abuelo. Since nandito ka na, mag-usap tayo. Sumunod ka sa opisina ko. Hinawakan nito ang dalaga sa kamay at inalalayan patungo sa opisina nito. Naroon pa rin ang tanong niya tungkol sa babaeng ito at para malinawan, mabilis siyang sumunod sa dalawa na hindi magawang alisin ang titig sa makurbang likod ng dalagang inosente. Katabing umupo ni Lolo ang mahiyaing dalaga habang si Jethro naman umupo sa katapat na silya nito. Lo, sino ang magandang dalagang ito? Nakangiti niyang tanong nang hindi makatiis habang nakatitig rito. Masama siyang tinignan ng abuelo. Alam ko ang iniisip mo, Jethro. Pero nais kong malaman mo na espesyal si Lucille sa akin. Kinupkup ko siya dahil sa matinding awa ko sa kanya. Ulila na siya at sinasaktan siya ng tiyahin. At dahil matanda na ako, ang gusto ko, ikaw ang mag-aalaga sa kanya kapag wala na ako. Naiintindihan mo ba, Jethro? Mahinahon ang boses ng kanyang abuelo at matiim na nakatingin sa kanya. Napatango ang dalaga, siya naman ay napatingin dito. What do you mean, Lo? Hindi na siya bata para alagaan ko pa. Dahil ibang pag-aalaga ang nais ni Jethro at Lucille pala ang pangalan nito. Yes, I know. At ang gusto ko'y pakasalan mo siya. Walang gatol na saad ng kanyang abuelo. What? Napatayo bigla si Jethro sa kinauupuan dahil sa pagkagulat. Hindi siya magpapakasal sa isang babae para matali sa isang relasyon at hindi na magawa lahat ng kanyang mga nakasanayan. Oo nga't kapag pinakasalan niya ang babaeng to, magagawa niya ang bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Nahinto siya sa pag-iisip nang biglang umiyak ang babae at mabilis na tumakbo palabas ng mini office ng kanyang lolo. Lucille, iha, sandali lang. Mabilis na tumayo ang lolo niya at nilingon siya nitong galit. Wala kang makukuha na kahit anong mana mula sa akin hanggat hindi ka pumapayag na pakasalan si Lucille. Saad nito pagkatapos, malakas na humampas ang pinto ng office pasara. Ay, bakit naman kasi bigla itong umiyak? Hindi naman inaano. Bubulong-bulong si Jethro, pero syempre, hindi naman yata siya papayag na walang manahin. Wala naman talaga siyang aasahan sa ina. Pagkatapos nitong magloko, ay hiniwalayan ng kanyang ama kaya wala din itong makukuha mula sa mga Valdemore dahil nasa langit na ang kanyang daddy. Kaya wala na siyang magagawa kundi mapipilitan siyang pakasalan ang babaeng ampon ng abuelo. Habang si Lucille ay umiiyak, nang madatnan ni Lolo Guillier sa teres, nasaktan siya sa rejection na natanggap mula sa apo ng umampun sa kanya. Halintulad iyon ng sakit na naramdaman niya nang tanggihan siya ng tiyahin. Matapos mamatay ng sabay ang magulang sa lumubog na barko pa uwi ng probinsya, ay pakiramdam ni Lucille, nag-iisa na lang siya sa buhay, walang pamilya. Napakahirap para sa kanya na walang tumatanggap. Salamat at dumating sa buhay niya si Lolo Guillier. Naawa ito sa kanya dahil sinasaktan siya ng tiyahin at kahapon nga ay dinala siya nito sa mansyon. Bukod kasi sa inaalila siya ng kanyang tiya ay pinagbubuhatan din siya ng kamay
kaya hindi na siya nakatiis at lumayas. Alam ni Lucille na iyon lang naman ang inaantay ng mga ito, na lumayas siya at kusang sumuko sa mga pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Kaya sigurado si Lucille na sa pagkakataong iyon, masaya na ang tiyahin sa pagkawala niya. Naikwento na ni Lolo Guillier ang tungkol sa apo nitong si Jethro, ang apo nitong playboy na gustong magbago at maging seryoso na sa buhay. Pinakiusapan siyang ituwid ang apo nito sa tamang landas. Hindi siya nangako sa matanda, pero umaasa siyang sa pagkikita nila ni Jethro ay magugustuhan siya nito. Pero nagkamali siya dahil hindi nangyari. Bagkus, tinanggihan siya ng lalaki. Ang gusto lang naman niya ay masuklian ang kabutihan ni Lolo Guillier sa kanya. Lucille, hindi ako nagmamadaling magbago ang aking apo dahil mahirap yon. Kilala ko si Jet. Ang nais ko lang ay unti-untiin mo siya. Kunin ang loob kung kinakailangan. Paibigin mo kung kaya mong gawin hanggang sa pumayag na siyang pakasalan ka. At saka iha, ayokong umiiyak ka. Lalo na sa harapan niya dahil iisipin niyang kayang-kaya kanyang saktan at gawin lahat sa'yo dahil batid niyang mahina ka. Kung pwede, labanan mo siya. Habang nagsasalita si Lolo Guillier, ay nakatingin lamang si Lucille sa matanda. Tumatak sa kanyang isipan ang sinasabi nito. May punto si Lolo. Kanina nang makita siya ni Jet na umiiyak, ay baliwala lang sa lalaki. Siguro nga ay sanay na ito. Sige po Lolo, tatandaan ko po ang mga sinabi mo. Nakatango niyang wika. Ngumiti ito bago siya inakbayan. Mabuti naman kung ganoon. Come on, let's eat breakfast at pagkatapos may pupuntahan tayo. Mag-shopping at kailangan mo ng kaunting makeover. Konting-konti lang naman dahil maganda ka na. Natatawa ang matanda habang patungo sila sa komedor. Nawala naman agad ang lungkot ni Lucille kaya napangiti na siya. Kay Lolo Guillier lamang niya naramdaman ang pagmamahal na hinahanap-hanap niya sa tunay na kadugo. Sa iba lang pala niya matatagpuan ang pagmamahal na nais niya. Kaya naman nangangako siyang bilang ganti sa kabutihan nito, pipilitin niyang magbago ang apo ni Lolo Guillier. Sa umagang iyon ay sabay silang nag-breakfast at si Jethro hindi niya na alam kung saan nagpunta. Maaaring nasa babae na naman ito. Tsaka sila umalis. Pagdating nila sa mall, katuwang niya ang isang sales lady na nag-assist sa kanya. Ayon kay Lolo ay ipasukat ang lahat ng magagandang damit na babagay sa kanya. At mabait namang sinunod ito ng sales lady. Tuloy malaki ang nakuha nito kay Lolo. Pagkagaling nila sa mall, dumiretso sila sa salon. Inutos ng matanda na gawin lahat ng treatment sa kanya. Habang ito naman, nagbabasa lamang ng newspaper. Komportabling nakaupo lang. 4 na oras ang lumipas ay tapos na ang kanyang makeover. Mukhang nagustuhan naman ni Lolo dahil nakangiti ito sa kanya at mukhang satisfied sa kinalabasan ng kanyang makeover. Nagpamerienda pa muna ito sa lahat ng employees ng salon. Binigyan ng tip ni Lolo ang mga nag-atima sa kanya. Habang suot ang mamahaling damit ay hindi makilala ni Lucille ang sarili sa harapan ng salamin. Siya na nga ba talaga ito? Nalingunan siya ni Lolo na pinagmamasdan ng sarili sa view mirror habang naluluha. Salamat Lo. Nginitian naman siya ng matanda. You must welcome, iha. You deserve it. Nakangiti din itong hinawakan ng kanyang palad. Habang pauwi, iniisip niya kung paanong sisimulan ang kanyang misyon. Siguro una, kailangan niya makipagkaibigan kay Jethro kung paano'y hindi niya paalam. Kinabukasan nga ay maagang nagluto ng almusal si Lucille para simulan ang pagmamagandang loob kay Jethro or para mahulog na rin ang loob nito sa kanya. Hindi naman niya alam kung paano makakalapit sa binata, kaya naisip niyang baka pwede sa ganoong paraan. Ipinaghanda niya ito ng almusal at ang balak, hahatiran niya ito sa loob ng kwarto. Tinanong niya rin kay Manang ang paboritong pagkain ni Jethro para sigurado siyang magugustuhan nito ang inihanda niya. Bumuntong hininga muna si Lucille bago kumatok sa silid nito. Ngunit walang tugon kaya minabuting pihitin na lang ang siradora ng pinto. Sa pagpihit ay bumukas yun. Natuwa siya at paisa-isang humakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang palabas ng banyo ang lalaki. Hindi kaagad siya nito napansin
dahil abala ito sa pagpupunas ng basang buhok. Isa pa, madilim sa bahagi ng kwarto nito. Para siyang natuod sa kinatatayuan at nanlalaki ang mga mata nang tanggalin nito ang tuwalyang nakatakip sa ibabang parte ng lalaki para sana magbihis. Dahil dito, isang tili ang hindi niya maiwasang pakawalan nang makita ang hindi dapat makita. Napalingon naman bigla si Jethro sa kanyang gawi na tila ba nagulat. Pagkakita sa kanya ni Jethro, natigilan ito. Ilang beses itong napalunok at kita niya rin ang pagtaas baba ng Adam's apple nito. Bumundol ang kaba sa dibdib niya nang humakbang ito palapit sa kanya. Habang si Lucille, na natiling nakatitig lamang sa binata, walang katinag-tinag, at si Jethro hindi matanggal ang mga mata sa magandang mukha ng dalaga sa kanyang harapan. Nabuhay ang pagnanasa sa pagkatao niya. Dahan-dahang kinuha ang hawak nitong tray at inilapag sa ibabaw ng mesa bago ito binalikan at kinuyumos ng halik sa labi kasabay na hinapit ang katawan nito. Para bang bigla siyang nauhaw sa mga sandaling yun nang maramdaman ng malambot na katawan ng babae. At matamis nitong labi na tila ba hindi pa nalalapatan ni Numan. Sa ginawa ni Jethro ay mas lalong hindi nakapagprotesta si Lucille. Tila nagustuhan niya ang matamis na halik ng lalaki. Nablangko ang utak niya sa dapat niyang gawin. "Lucille, I want you right now." Husky ang boses ni Jethro habang unti-unti nang humahakbang paatras tungo sa kama nito. Nalanghap niya sa mainit na hininga ni Jet ang amoy mentol na nagpalito sa kanya at nababaliw na siya para magparaya sa ginawa ng lalaki. Hinayaan siyang ihiga nito sa ibabaw ng kama at tanggalin lahat ng suot niya. Napasinghap si Lucille nang muling siilin ng halik ni Jethro ang kanyang mga labi. Ibang pakiramdam ang hatid ni Jethro sa kanya. Nakakabaliw. Napapaingay siya dahil sa sensasyon. Nakalimutan niya na ang tunay na pakay sa silid na yun. Playboy nga pala ang lalaking ito at walang pinalalagpas na babae sa mga kamay nito. Marahas na lamang siyang napaigik nang tuluyan siyang angkinin ng lalaki dahil sa kirot na nararamdaman, ngunit hindi siya nagreklamo, bagkus ay nagpaubaya at may munting excitement siyang naramdaman sa kung ano pang kayang ipadama ng lalaki sa kanya. Matapos ang walang kapantay na ligaya, pareho silang natigilan. Hindi siya makatingin sa lalaki, ni hindi siya makakilos dahil sa masakit na katawan. "And now, let's get married." Hinaplos ni Jet ang kanyang pisngi. Hinawi ang mahabang buhok niya. "Ha? Yes, di ba yun ang rason kung bakit ka nandito sa kwarto ko? Ang akitin ako?" May pilyong ngiti sa labi nitong sabi. Napabangon siya sa maling akala ni Jethro. "Jethro, hindi kita inakit." Tumawa ito at pinaglaruan ng mahaba niyang buhok. "Then, why did you hear? Bakit mo hinahayaang angkinin kita? Not unless mahal mo na ako. Alam mo bang allergy ako sa commitments, pero dahil kay Lolo ay pakakasalan kita. Pero Lucille, gusto kong linawin ang lahat sa'yo. Katawan mo lang ang gusto ko, okay?" Niyakap siya nito at siniil ng halik sa labi kaya hindi niya na nararamdaman ang kirot sa binitiwan nitong salita sa kanya. Muling nag-init ang kanyang katawan at nadarang na naman sa mga halik at haplos ng lalaki. Sa muli ay may naganap na naman sa kanilang pagitan. Nang sabihin ni Jethro sa abuelo na payag na itong pakasalan siya, tuwang-tuwa ang matanda at agad inasikaso ang kanilang kasal. Wala pang isang buwan ay idinaos iyon na naging saksi lahat ng mga kaibigan nito. Masakit man sa part ni Lucille na nagpakasal sa isang lalaking hindi siya mahal, pinili niyang maging praktikal. Bakit? Dahil kaya niyang makuha ang lahat ng nais niya. Magandang buhay at karangyaan. Takot na siyang maranasan ng hirap na pinagmulan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, nandyan si Lolo Guillier. "Wow bro, your wife is so gorgeous." Puno ng paghanga ang boses ni Jonas habang nakatitig sa magandang bride ni Jethro. "Of course, hindi ako magpapakasal at magpapatali sa isang babae kung hindi ko pwedeng pakinabangan. Si Lucille ang naging rason para mapasa akin ang mamanahin ko." Tugon naman ni Jethro. Natigilan si Jonas at umiling-iling. "Bro, you probably married now, so forget about your bachelor life.
payo pa ni Jonas. Tinapik lang nito ang balikat ng kaibigan tsaka tumawa. Sinundan ng tingin ng babaeng masayang nakikipag-usap sa iba pa nilang bisita sa araw ng kanilang kasal ni Lucille. Mukha namang masaya ito sa desisyong pagpapakasal sa kanya. Magiging stable nga naman ang magandang buhay ng babae. Sa naging desisyon nito, pareho silang makikinabang. Pasado 11:00 ng gabi, narinig ni Lucille na pumarada ang kotse ni Jethro sa garahe. 1 week na ang lumipas, matapos ang kanilang kasal, ay madalas ang pag-uwi nito ng gabi. Sa ngayon ay si Jethro na ang nagpapatakbo ng kumpanya ng abuelo. Bagaman inaalalayan pa ito ng matanda dahil hindi naman sanay ang lalaki. Kahapon pa ito umalis at ngayon lamang nakabalik na walang tawag upang ipaalam kung saan ito nagtungo. Iniisip na lang niya na bahagi ng trabaho nito ang lugar na pinuntahan na hindi pwedeng ipaalam sa kanya, or baka dahil busy lamang ang kanyang asawa. Narinig niya ang mga yabag nito papanhik sa hagdan patungo sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Nakabukod na kasi sila ng bahay sa abuelo nito na si Jethro na rin ang nagdesisyon. Huminga siya ng malalim. Kanina pa siya hindi makatulog kakaantay sa lalaki na panay tingin sa kanyang cellphone kahit man lang sana tawag or text. Sinikap niyang manood ng movie, subalit wala doon ang kanyang isip kundi na kay Jethro. Ngayong dumating ang asawa, lihim siyang natuwa. Nagsimula na siyang magtimpla ng gatas dahil kasalukuyan siyang nasa komedor sa mga oras na iyon. Nagbabaka sakaling kapag uminom ng gatas ay makatulog siya. Madilim sa parting yun dahil hindi na siya nagbukas ng ilaw. Tutal naman ay may pumapasok na liwanag galing sa labas, kaya marahil hindi siya napansin ng asawa, or mas tamang sabihing wala itong pakialam sa kanya. Tahimik siyang umupo sa isang silya habang nilalagok ang isang basong gatas. Halos nangangalahati na ang laman ng baso niya nang maramdamang may tao sa kanyang likuran. Nalingunan niya ang asawang nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Tahimik lang ito na pinagmamasdan siya na parang sinusuri ang kabuuan niya mula sa dilim. Nakasuot ng boxer short ang lalaki at walang damit pang itaas. Kita niya ang magandang hubog ng katawan nito na bukod sa muka ay isa din sa pinakahinahangaan niya sa asawa. "Kumain ka na ba?" Nilangkapan niya ng kaswalang boses. "Kung hindi pa, ipaghahain kita." Sa halip na tumugon, humakbang ito palapit sa kanya. "Hindi pagkain ang gusto ko." Pilyo nitong wika. Hindi siya umimik, bagkus ay napatitig sa lalaki. Hindi pa man ay may kung anong kiliti siyang nararamdaman sa mariing titig nito. Nasasabik siya sa init na unang ipinadama sa kanya ng lalaki. Pero kailangan niyang magpigil ng damdamin. Pakiramdam niya, mahal niya na ata si Jet na hindi dapat. Wala kasi siyang iniisip kundi ito. Kung ganun ay ano? Tanong niya rito. Bibihira naman talaga silang magsabay kumain. Madalas, sa office na ito nag-aalmusal. Mabibilang ang mga sandaling nagsasabay silang kumain. Nilagok niya na lahat ng laman ng baso bago dinala sa sink upang hugasan. Hinihintay niya itong magsalita pero natapos na lang siyang maghugas pero wala siyang narinig mula rito. "Kung hindi ka kakain matutulog na ako." Balak sana niya itong lagpasan pero humarang ang katawan ni Jethro. Natigilan siya at napatitig sa lalaki. Kita niya sa gwapong mukha nito ang frustration na agad namang naglaho at napalitan ng matinding pagnanasa. Nakatitig na ito ngayon sa malusog niyang buhok na natatakpan lamang ng manipis na pantulog at walang pang ilalim na ano paman. Walang salitang binitiwan ng lalaki nang yakapin siya at tangkinin ang kanyang labi. Basta na lang siyang umangat sa kinatatayuan nang buhatin siya nito at isinampay sa bewang ng lalaki ang magkabilang hita niya. At sapo ang pangupo niya ng isang kamay nito habang nasa likod niya naman ang isa nitong palad. Dinala siya nito sa kanilang silid. Mas naging agresibo ang sunod nitong galaw nang maibaba siya sa ibabaw ng kama. Isa-isang tinanggal ni Jet ang lahat ng kanyang sagabal. Gigil na gigil ito sa kanya ng mga oras na yun. Lupaypay siya nitong nilubayan at iniwan pagkatapos na nagtungo sa banyo. Nanginginig ang katawan niya habang tumutulo ang luha. Talagang pinanindigan ni Jet na katawan lang talaga niya ang pinakasalan nito at kahit nakatiting na damdamin sa kanya ay wala. Binalot niya ng kumot ang kanyang katawan
at pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Tinatanong sa sarili kung ito ba talaga ang kanyang gusto. Oo nga't nakahiga siya sa pera, ngunit hindi pala talaga siya masaya sa karangyaang tinatamasa. Kinabukasan, maaga pa rin siyang bumangon upang ipagluto ng almusal ang kanyang asawa. Pasado 7:00 bumaba ito, bitbit ang isang traveling bag. Mukhang aalis si Jet na hindi sinasabi sa kanya. Sa office na ako mag-aalmusal. Daig pa niya ang halaman sa paso na nilampasan lang nito matapos sabihin yun at dire-diretso sa labas ng pinto. Humabol siya rito. Uuwi ka ba mamaya? Hihin, may business trip ako. Kasama ko si Cathy kaya wag mo na akong hintayin, okay? Tukoy nito sa sekretary na pinutol ang kanyang sasabihin. Natigilan si Lucille. Si Cathy din ba ang kasama nito sa buong magdamag kagabi kaya hindi ito umuwi? Tumatarak ang sakit sa puso niya sa bulong na yun pero binaliwala niya lamang. Mali ang kanyang iniisip. Siguro naman na hindi siya magagawang lokohin ni Jethro. Pinanood niya itong umalis tsaka nangihinang pumasok sa loob ng bahay. May mali ba sa kanya? Kung meron man sana sabihin ito. Para alam niya't alam kung saan nilulugar ang sarili. Tumulo ang kanyang mga luha. Bakit ba siya nasasaktan? Gayong sinabi ng lalaki una pa man na hindi siya nito mahal. Malungkot siyang kumain mag-isa. Halos mabingi siya sa katahimikan ng buong bahay. Siguro, kailangan na lang niyang sanayin ang kanyang sarili. Habang nasa supermarket, biglang may bumati kay Lucille na kanyang ikinagulat. Hay, boses ng isang lalaki nang narinig ni Lucille na nagpalingon sa kanya. Siya naman ay napatanga dahil sa familiar na lalaki. Jonas? Paniniguro niya at napangiti. 2 taon na rin ang nakalilipas simula nang ikasal sila ni Jethro pero naalala pa niya ang best man sa kasal nila. Matalik na kaibigan ito ng kanyang asawa. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Ang lapad ng ngiti nito kaya siya'y nahawa. Kasalukuyan siyang nasa supermarket ngayon upang bumili ng mga ingredients na gagamitin sa ginagawang mga cookies. May bake shop kasi siya na sinuportahan naman ni Lolo Gilier. Bumili ito ng pwesto para sa kanyang maliit na negosyo. Nang mapagod sa pagmumukmuk sa bahay mag-isa, nagdesisyon siyang mag-aral ng baking at pastry arts sa isang private culinary school. Ito na rin ang nagtulak sa kanya upang magtayo ng bake shop pagkatapos mag-aral, bagay na sinuportahan naman ni Lolo Gilier. Lahat naman ay handa nitong gawin para sa kanyang ikaliligaya. Dito ni Lucille ginugol ang kanyang oras at panahon sa pambabaliwala sa kanya ng asawa. Hinahayaan niya lang ito sa mga gustong gawin sa buhay at ganoon din naman siya. At least ngayon, hindi siya mabaliw-baliw sa kakaisip kung anong ginagawa ng asawa habang wala sa bahay. Ayaw niya nang mag-overthink. Paano naman kitang makakalimutan? Best friend ka ng asawa ko. Nakangiting wika ni Lucille. Saglit nag-iwas ng tingin si Jonas kay Lucille na tila na konsensya dahil alam niya ang ginagawa ng lalaki sa asawa nito. Alam niya ang lihim na pakikipagrelasyon ni Jethro kay Cathy. Busy ka ba? Ang mabuti pa siguro magmerienda muna tayo. Aya ni Jonas kay Lucille. Sige, salamat. Hindi naman magawang tumanggi ni Lucille sa lalaki. Total naman, wala siyang gagawin pag-uwi ng bahay. Maaga din siyang nagsara ng shop dahil natapos ng maaga ang kanyang pa-order. Sakto at sabik din siya sa kausap dahil madalas mag-isa sa bahay. Tanging si Yani lamang ang nakakausap niya kapag nasa shop siya. Si Yani ay ang nag-iisang best friend niyang katuwang sa pagpapatakbo ng kanyang maliit lang naman na negosyo. Ito lang ang nag-iisa at tanging nakakaalam sa malungkot niyang buhay may asawa. Kamusta ka? Habang kumakain sa fast food chain ay tanong ni Jonas sa kanya. Okay naman. Aniyang malungkot na tumingin sa kausap. Ramdam ni Jonas na hindi masaya si Lucille. Kita naman sa mga mata nito. Pinayuhan na rin niya si Jethro na tigilan na ang ginagawang panluloko kay Lucille at magbago na ito dahil iba na ngayong may asawa na ang kaibigan. Subalit tila in love si Jethro sa sekretarya nitong si Cathy. May sasabihin sana ako sa iyo, Lucille. Pero mangako ka na hindi ito makakarating kay Jethro. Magkaibigan kaming dalawa at ayokong masira yun kaya lang naawa ako sa iyo. Saad ni Jonas. Parang nahuhulaan niya na
kung ano ang sasabihin nito. Napapalunok siya tila may bara sa kanyang lalamunan. Ang tungkol kay Jethro? Tanong niya kay Jonas, bagaman hayagang pinararamdam sa kanya ng lalaki na wala siyang halaga rito dahil may iba talaga itong gusto. Hiwalayan mo si Jethro dahil niloloko ka niya. Seryosong dagdag pa nito. Natigilan siyang parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi totoo yan, mapait niyang sabi. Sumama ka sa akin. Pagkuway hinawakan siya nito sa kamay at dinala sa kotse ng lalaki. Hindi malaman ni Lucille kung saan siya dadalhin ni Jonas, ngunit nagpatianod na lang siya. Gusto niyang sabihin sa lalaki na sa simula pa man ay inamin na sa kanya ni Jethro na wala itong nararamdaman sa kanya, kundi pinakasalan siya nito dahil sa manang sinasabi ng abuelo. 4 na oras ang naging biyahe nila bago humimpil sa isang magandang lugar ang sasakyan ng lalaki. Yan ang rest house ni Jethro dito sa Batangas. Mula sa kinatatayuan nila, nakatingala si Jonas sa isang maganda at simpleng bahay na nakatirik sa mataas na lugar. At nandyan sila ngayong dalawa ni Cathy. Go ahead, pwede mo silang puntahan para siguruhing hindi ako nagsisinungaling. Udyok nito sa kanya. Napatango siya. Mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam ngayong mapatutunayan niyang niloloko nga siya ni Jethro. Hindi siya sigurado kung paano tatanggapin. Sa loob ng halos 2 taon na tiniis niya ang pambabaliwala ni Jethro, tama bang sumuko na lang siya? Marahang humakbang si Lucille na tila ba walang lakas habang si Jonas ay pinanunood siya. Hindi ito nakatiis at inalalayan siya hanggang sa makalapit sa gate ng malaking rest house ni Jethro. Ngunit nagkubli ito sa malagong halaman para hindi nito makita sakaling buksan ang gate. Inutusan siya nitong mag-doorbell na sinunod naman ni Lucille. Nakatatlong pindot muna siya ng button bago bumukas ang pinto at iretabling lalaki ang bumungad sa kanya. Sino ka bang istorbo ka? Buisit. Nahinto sa pagsasalita si Jethro nang mabungaran siya sa labas ng gate. Napalitan ng pagkagulat ang reaksyon nito. Lucille? Anong ginagawa mo rito? Walang tugon na pumasok siya, ngunit hinarang siya ni Jethro. Kahit masakit para sa kanya ang ginagawa ng lalaki, gusto niya pa ring mapatunayan kung gaano nga ba siya kawalang halaga rito or mas tamang sumuko na lang siya. Gusto niyang makita si Cathy. Babe, sino ba yung bisita mo? Malambing ang boses ng babaeng lumabas ng pinto. Nakaroba, gusot ang buhok at walang sapin ng mga paa. Paninibog ho ang naramdaman ni Lucille nang makita ang magandang babaeng lumabas sa pinto. Lucille, umalis ka na. Hinawakan siya ni Jethro sa braso at hinila palabas ng gate. Pagkakita sa kanya ng babae at matigilan din ito. Nasasaktan naman siyang tumingin kay Jethro. Dahan-dahang naghabulan ng kanyang mga luha bago hinubad ang suot na wedding ring nila ni Jethro. Hindi niya na kailangan pang magsalita at wala na rin itong dapat pang ipaliwanag. Malinaw pa sa sikat ng araw ang tagpong naabutan. Ang tanga niya kung magpapatuloy pa siya. Lucille, ano to? Huwag mong sabihing isusumbong mo ko kay Lolo. May inis ang boses ni Jethro na sinundan siya at pinigilan sa kamay. Hindi ko gagawin yun, pero pinalalaya na kita. Kayo ng kabit mo. Ipinagdiinan niya ang salitang kabit na nilingon si Cathy bago tuluyang tumalikod. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Jonas habang umiiyak pagbalik nila ng sasakyan. Nagaya siyang umuwi, ngunit dinala siya ni Jonas sa isang lugar kung saan sabi nito mababawasan ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Anong mali sa akin para lukuhin niya ng ganito? Puno ng sama ng loob na wika ni Lucille habang hinayaang liparin ng malakas na hangin ang kanyang mahabang buhok. Nasa isang mataas na burol sila at parehong nakaupo habang sa kanilang likuran ay naroon ang pinakamatayog na lighthouse. Sa kanilang harapan naman ay may magandang overlooking view ng Verde Island Passage. Ngunit anumang magandang tanawing mayroon sa kanyang paligid, hindi pa rin nababawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nasasaktan pa rin siya. Walang mali sa'yo, Lucille. You've almost perfect. Si Jethro ang may problema dahil hindi siya makontento sa'yo. Hindi niya kayang magbago kahit na may asawa na siyang tao. Kaya maganda ang naging desisyon mong hiwalayan siya because you deserve better.
Pahayag ng lalaki na hinaplos ang kanyang likod at upang mas lalo pang gumaan ang kanyang pakiramdam, kinabig siya't niyakap. Napahikbi naman siyang lalo pang sumubsob sa balikat nito. Yumugyog ang kanyang balikat sa matinding pag-iyak na hinayaan lamang siya ni Jonas hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang luha at mabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bilis na hulog ng loob niya kay Jet at umaasang ganoon rin ito sa kanya. Sa loob ng 2 taon, wala siyang ginawa kundi pagsilbihan ito sa tuwing umuuwi ng bahay. Itinuring niya itong pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngunit sakit lamang ang idinulot sa kanya ni Jethro. Kaya ngayong nakapagdesisyon siyang iwan ito, baka sakaling mamulat ang lalaki sa katotohanan. Ilang saglit pa silang nanatili sa magandang lugar na yon hanggang sa nagpasya na siyang umuwi dahil gabi na at gusto na rin niyang magpahinga. Kung kailangan mo ng kausap, Lucille, nandito lang ako. Pwede mo kong tawagan. Pagbaba niya ng kotse ay saad ni Jonas. Pilit siyang umiti bago tumango at tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay. Narinig na lamang niya ang papalayong sasakyan ni Jonas. Pagpasok sa loob ay nakakabinging katahimikan ng bumungad sa kanya sa loob ng bahay na lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Ramdam na naman niyang tumulo ang kanyang luha habang nag-iimpake. Pagkatapos ay itinabi niya ang 2 malaking bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Bukas, ibang mundo na ang kanyang tatahakin. Naglinis siya ng katawan at nagbihis tsaka pinilit matulog. Good decisions, Lucille. Sa totoo lang dapat nga matagal mo na tong ginawa eh. Ani Yani habang katuwang siya sa pag-aayos sa bago niyang tirahan. Katuwang niya rin itong maghanap ng apartment na kanyang matutuluyan. Hinintay ko talaga siyang magbago, Yani. Inisip kong baka mahalin niya rin ako katagalan. Kaso hindi nangyari. Malungkot na tugon ni Lucille. Alam mo, kapag ang isang tao gustong magbago, hindi na paaabutin pa ng 2 taon o higit pa. Pairap na sabi sa kanya ni Yani. Matagal na rin kasi nitong sinasabi sa kanyang hiwalayan ng lalaki, pero hindi niya ginawa. Anong magagawa ko? Mahal ko yung tao. Nandoon na naman ang paghahabulan ng kanyang luha matapos mabasag ang kanyang boses. Nahinto ito sa ginagawa at naawang napatitig sa kanya. Kalaunan, niyakap siya at hinagod ang likuran niya. Makakalimutan mo rin siya, Lucille. Wala naman kasi siyang ambag sa buhay mo. Makakakilala ka rin ng lalaking magmamahal ng totoo sa'yo, okay? Pagbibigay payo ng babae sa kanya. Patuloy siyang umiyak habang sinasabi sa kanyang sarili na iyon na ang huling pagkakataong iiyak siya. Samantala, napabuntong hininga si Jethro nang tumambad sa kanyang tahimik na kabahayan. Pagdating niya sa bahay, wala ang asawa, maging ang iilang damit nito sa drawer. Bakas na umalis na si Lucille katulad ng inaasahan niya matapos siyang mahuli kasama si Cathy. Aminado naman siya sa kanyang sarili na wala talaga siyang makapangdamdamin para kay Lucille. Kundi katulad ng mga babaeng dumaan sa buhay niya, ay nagsasawa siya at nararamdaman niyang naghahanap siya ng iba. At si Cathy ang babaeng nagbibigay sa kanya ngayon ng kakaibang saya. Malinaw naman iyon kay Lucille una pa lamang. Siguro'y nagsawa na rin itong unawain siya. Inaasahan na rin niyang sa pagkakataong yun ay nakapagsumbong na ito sa kanyang abuelo. At tsak niyang bukas na bukas, susugurin siya sa kanyang opisina. Who cares? Hindi naman niya kayang pilitin ang sarili na magustuhan si Lucille. Si Cathy talaga ang mahal niya. Kumuha siya ng ilang gamit at isinilid sa kanyang bag at nagtungo sa kanyang kotse. Ngayong wala na sa buhay niya si Lucille, wala na rin siyang balak umuwi pa sa bahay na iyon. Binili lang naman niya ang bahay na iyon para sa asawa at umuwi lamang din siya para sa babae. At ngayong wala na siyang dahilan para umuwi pa sa bahay na iyon. Sa kondo siya titira kasama si Cathy. Tinawagan niya ang babae na magkita sila sa unit. Ngunit sinabi ng babae na nasa salon ito kasama ng kaibigan at gagabihin ito ng uwi. Galing siya ng opisina kanina at tumuloy sa bahay kaya wala pa siyang dinner. Kaya pinilit niyang pauwiin ng babae. My God, Jethro! Kaya mo ng sarili mo, okay? Just prepared it for yourself. Iistorbohin mo pa ako. Iritabling wika ni Cathy sa kabilang linya. Marahas na napabuntong hininga si Jet at magsasalita pa sana pero pinatayan na siya nito ng linya.
Pagdating sa kanyang kondo, ay nag-isip siya ng pwedeng iluto. Kailangan niyang gawin yun dahil wala na si Lucille na nag-aasikaso sa kanya. Hindi naman niya maaasahan si Cathy dahil kapag magkasama silang dalawa, palaging sa labas sila kumakain or hindi naman food delivery. Pero dahil hindi nakapamalengke, walang stock sa ref at kahit sa kanyang grocery cabinet, naiinis siyang hindi malaman ang gagawin hanggang sa maisipan na lang puntahan si Jonas, ang kanyang kaibigan. "Anong balita?" tanong ni Jonas nang mabungaran si Jet sa pinto ng kanyang kondo. 2 days after niyang samahan si Lucille upang hulihin ang kataksilan ng dalawa. Tumuloy ito sa loob at umupo sa sofa na hindi siya sinasagot. "Hiwalay na kami ni Lucille. She left me." Bahagya siyang natawa. "Tama lang yung ginawa niya, bro." Narinig ito ni Jonas na nagmura bago siya sinipat ng tingin. "Teka nga muna. Kala ko ba magkaibigan tayo?" Naiinis na saad ni Jetro. "Magkaibigan tayo. Pero hindi ibig sabihin na kukonsintihin kita kahit na may mali ka. Naawa ko kay Lucille, kaya tama lang naiwan ka niya." Napatiimbagang na lamang si Jetro. 1 buwan nang lumipas matapos magdesisyon ni Lucille na iwan ng asawa, ay patuloy siyang nag-move on. Kahit paano, nakaya niya kasama ng kaibigang si Yani at Jonas. Madalas ito sa shop at minsan, dinadalaw din siya sa kanyang apartment. Wala na siyang balita kay Jetro. Ayaw niya nang mag-usisa kay Jonas. Alam naman niyang nagpapakasasa na ito sa kandungan ng iba. Salamat na lang at may mga kaibigan siyang handa siyang damayan. "Ihahatid na kita." Presinta ni Jonas sa kanya nang hapong iyon, saktong pumarada sa harap ng shop nila ang kotse nito. Napangiti si Yani pagkakita kay Jonas. Inamin sa kanya ng kaibigang may crush ito sa best friend ng kanyang asawa. Bagay naman ang dalawa. Mabait na tao si Jonas at kahanga-hanga. Walang bisyo at hindi playboy. Si Yani naman ay simple pero maganda. Kaya boto siya kay Jonas para kay Yani. "Salamat. Okay lang ba kahit matagalan ka? May bibilhin pa kasi kami ni Yani sa supermarket na parchment paper para sa muffins." Wika niya at nilingon ng kaibigang walang kurap na nakatingin kay Jonas. "No problem. Free ako tomorrow. Pwede akong tumulong gumawa ng muffins at cookies." Presinta nito habang pinagbubuksan sila ng pinto. "Talaga? Sige, payag ako. Mas maraming gumagawa, mas madaling matapos, di ba Yani?" Baling niya sa kaibigan. Nagulat pa itong napatingin sa kanya. "Naku Jonas, wag na. Nakakahiya. Isa pa, baka wala akong magawa pag pakalat-kalat ka sa harapan ko. Nakakadistract ka kasi." Pag-amin ni Yani. Tumawa lang ang lalaki sa sinabi ni Yani. "Kung ganun, dadalasan kong dumalaw sa shop para masanay ka sa presensya ko." Ngiti pa nitong sabi. Pilit itinago ni Yani ang kilig. "Bahala ka." Sabay ipit ng mahabang buhok sa tenga at nagpa-cute pa. Siya naman napahawak sa kanyang sintido. Bigla kasi siyang nahilo habang pasakay sa kotse. Kasabay noon, nagdilim ang kanyang paningin na bumagsak sa lupa. "Lucille? Bes!" Magkapanabay pang sigaw ni na Jonas at Yani na nagulat at parehong patakbo na lumapit sa kanya. Pagkatapos nun, hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Nagising siyang nasa hospital habang hawak ni Yani ang palad niya. At si Jonas naman, kasalukuyang kausap ang doktora na umatima sa kanya. "Yani, anong nangyari? Bakit daw ako nahimatay?" Tanong niya sa kaibigan. Bumuntong hininga ito at nag-aalangang sabihin sa kanya ang isang bagay. Paglabas ng doktor ay lumapit sa kanya si Jonas at ito ang nagsabi sa kanya. Lucille, buntis ka. Magdadalawang buwan na." Napatanga siya. Tsaka lang niya na-realize ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Nahinto ang kanyang menstruation. Nito lang ay madalas siyang magsuka, madalas mahilo. Kaya nga sinabi ni Yani na magpa-check up na siya. Ngunit hindi niya pinakinggan ng kaibigan. "Anong plano mo, Bes?" Tanong ni Yani sa hindi niya pagkibo. "Gusto mo bang ipaalam ito kay Jetro?" Singit ni Jonas. Napatingin siya rito. "Hindi pwede, ayoko. Anak ko lang ang dinadala ko. Wala siyang karapatan dito." Pilit siyang bumangon sa kinahihigaan niya at nag-ayang umuwi na. Mabuti at pinayagan siya ng doktor. Tutal naman, tapos na silang magpa-check up. Sa kalagayan niya, hindi siya maiwan ni Yani.
Gusto nga nitong matulog sa bahay para siya'y samahan, pero sinabi niyang okay lamang siya. Isa pa, sanay naman siyang mag-isa. Samantala sa araw na yun, pauwi si Jethro sa kanyang kondo nang tumawag ang kanyang abuelo. Inaanyayahan silang mag-dinner ni Lucille sa mansyon. Natigilan si Jet at hindi malaman ang kanyang gagawin. Hindi niya naisip na darating ang araw na pwedeng mangyari ito. Kahit na hindi sabihin ni Lucille sa abuelo ang pakikipaghiwalay nito sa kanya, malalaman at malalaman pa rin pala nito ang lahat. Lo, pasensya na ha. Medyo masama kasi ang pakiramdam ni Lucille simula pa kahapon. Baka hindi kami makapunta dyan. Pagdadahilan niya. Talaga ba, Jethro? I'm sure. Buntis na si Lucille. Yes, natupad na rin ang hinihintay ko sa wakas. Magkakapo na ako sa tuhod. Jethro, iho, ipa-check up mo kaagad si Lucille para masiguro kung ano man yan. Excited ang boses ng kanyang abuelo sa kabilang linya. Napatanga si Jethro at hindi na nakapagsalita pa. Oh, sige iho at ako nang bahalang dumalaw dyan bukas, okay? Magpahinga na muna si Lucille. Nahampas bigla ni Jet ang manibela, sabay sapo ng kanyang ulo. Bigla ay nagkaroon siya ng problema. Nagtatakang napatingin sa kanya si Cathy na nasa passenger seat. Nakalimutan niyang kasama pala ang nobya. I had a problem. Pinapapunta kaming mag-asawa ni Lolo sa mansyon. E di sabihin mo ang totoong hiwalay na kayo ni Lucille. Napakadaling sabihin. Baliwalang sabi ni Cathy. Nababaliw ka na ba? Dagling na ipreno ni Jethro ang sasakyan, kaya sunod-sunod na pag-buzzer sa kanilang likuran ang narinig niya na lalong nagpainit ng kanyang ulo. Mabilis niyang itinabi ang kanyang sasakyan. Paano ko sasabihin kay Lolo na hiwalay na kami ni Lucille? Tsak na tuluyan na akong tatanggalan ng mana. Pasigaw niyang nilingon si Cathy. At paano ko, Jethro? Hanggang kailan mo itatago ang tungkol sa atin? Kailan mo ko papakasalan? Kailan mo i-divorce ang asawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Cathy sa lalaki. Sawa na rin ang babae sa pakikipagrelasyon kay Jethro. Kahit iniwan na ito ni Lucille, hindi pa rin ito makatakas sa anino ng babae katulad na lang ngayon. Walang tugon mula kay Jethro dahil wala siyang balak pakasalan si Cathy at lalong wala siyang balak na i-divorce ang asawa. Sumagot ka, Jethro. Inis na wika ni Cathy, ngunit hindi na tinag ang lalaki. Sa inis ay bumaba ng sasakyan ng babae. Sinundan lang ito ng tingin ni Jethro. Kailan ba siya nanuyo ng babae? Napakadali nitong palitan. Kung ikukumpara kay Lucille, walang-wala ito sa kanyang asawa. Sa kondo dumiretso si Jethro at problemadong umupo sa couch habang iniisip kung anong idadahilan sa mga susunod na araw sa kanyang abuelo. Kinuha ang kanyang cellphone at nagdial. Tinawagan niya ang asawa. Gabi na iyon at saktong nakahiga na si Lucille nang tumunog ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga siya pagkakita sa pangalan ni Jethro. Wala siyang balak sagutin yun. Ano namang kailangan nito? Maaaring alam na ng abuelo ang nangyari sa kanilang dalawa, kaya aabalahin siya ng asawa. Matapos ikansila ang tawag nito, muling nangulit ang lalaki. Mukhang hindi siya titigilan nito kaya mas pinili niyang sagutin yun para tapos na. Lucille, salamat at sinagot mo. Mag-usap tayo. Nasaan ka't pupuntahan kita? Napapikit siya nang marinig ang boses ni Jethro. Hindi man niya aminin na miss niya ang lalaki pero kailangan niyang supili ng damdamin. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo, Jethro. Busy ako. Malamig niyang saad kahit hindi siya busy. Si Lolo, gusto niya tayong makitang dalawa. Please, Lucille. Hiwalay na kami ni Cathy. Bumalik ka na sa akin. Kailangan kita. Hindi pwedeng malaman ni Lolo na naghiwalay na tayo. Tsak kung mawawalan ako ng mana. Nakikiusap ang lalaki. Yun lang ba ang rason kung bakit gusto mo kong bumalik sa'yo? Hindi niya ipinahalatang nasasaktan siya at parang casual lamang siyang nagtanong. Narinig niya itong bumuntong hininga. Okay, aaminin ko nagkamali ako, Lucille. Pero alam nating pareho ang rason kung bakit kita pinakasalan. Isa yon sa mga rason. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Hindi tayo pwedeng maghiwalay, okay? May pakiusap ang tono ng lalaki. Siya naman ang hindi kumibo dahil sinampal na naman siya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi na mababago. Okay, kung yan ang gusto mo. Maya-maya ay mahina niyang usal. Talaga? Totoo ba to? Babalik ka na sa akin? Narinig niyang excited nitong saad. Susunduin kita. Nasaan ka?
Ibinigay naman niya ang address sa lalaki at wala pang ang 1 oras, nasa tarangkahan na ito ng kanyang apartment. Pinatuloy niya ang lalaki. Lucille, nang akmang yayakapin siya, umiwas siya sa lalaki. Babalik ako sa iyo pero may kondisyon. Hindi rin malalaman ni Lolo ang kalokohang ginawa mong pagtataksil sa akin. Pero nung kang hahawakan mo ko, ayaw din kitang makasama sa isang kwarto. Kung hindi mo maibibigay yun at hindi ka mangangako, hindi ako sasama sa iyo. Ang lapad ng ngiti ni Jethro. Walang problema, Lucille. Gagawin ko. Hindi kita hahawakan ni dulo ng daliri mo at lalong hindi tayo magsasama sa kwarto. Nakangiting wika ng lalaki. Tumango siya at inanyayahan mo na itong umupo dahil mag-iimpake siya ng kanyang mga gamit sa kwarto. Pero nagpresenta itong siya'y tulungan. Hindi na, salamat. Pagkuwa'y tinalikuran ng lalaki. Pagdating sa kanyang kwarto, pinakawalan ni Lucille ang isang buntong hininga bago siya nag-impake. Kaunti lang naman ang gamit niya, kaya hindi siya nahirapang iligpit yun. Sinalubong kaagad siya ni Jethro sa pinto at dinala ang kanyang gamit patungo sa kotse. Sa gabing yun, nagpaalam siya sa kanyang landlady. Ngingiti-ngiti si Jethro habang inaalalayang pasakay si Lucille sa kanyang kotse. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag mo sanang kalimutan ang usapan natin. Okay ba yun? Seryosong saad na humawak sa pinto ng kotse at isinara matapos maupo. Nagkibit balikat na lamang si Jethro at tinungo ang driver seat. Pakanta-kanta pa ang lalaki habang nagmamaneho. Ngayon ay wala na siyang poproblemahin. Pagdating sa bahay, pinili ni Lucille ang isang silid at walang paalam kay Jethro na pumasok ng kwarto. Hindi nakatiis ang lalaki na kinatok ang babae. Lucille, anong gusto mong kainin at magluluto ako? Napakunot ang noo ni Lucille dahil first time siyang tinanong ni Jethro kung anong gusto niyang kainin. Bukod pa ron, hindi naman ito marunong magluto. Busog ako. Isa pa wala akong gana. Nga pala may isa pa akong pakiusap, Jethro. Kung pwede sana, wala sana tayong pakialamanan sa isa't isa. Gawin mo ang gusto mo at gagawin ko rin ang gusto ko. Excuse me, magpapahinga na ako. Pagkatapos ay isinara ng babae ang pinto ng kanyang silid. Nagkibit balikat naman si Jethro. Kinabukasan nga ng gabi, dumalaw sila sa abuelo. Tuwang-tuwa ang matanda pagkakita sa kanilang dalawa na agad siyang niyakap. Oh, I miss you so much, Iha. Masayang saad habang siya niyayakap. Ako din, Lo. Na-miss po kita. Umiinom ka ba ng maintenance mo? Singit niyang tanong habang yakap din ito. Tumawa ang matanda. Of course. Kailangan ko yan para healthy. Pagyayabang nitong sagot sa kanya, nainakbayan siyang pumunta ng komedor dahil may ipinahanda nga raw itong pagkain. Nagpahanda ito ng masarap na pagkain, ngunit lahat ng yun, walang nagustuhan ng kanyang sikmura. Bagkus ay isinuka niya lamang iyon na mabilis na nagtatatakbo sa lababo. May pag-aalalang sinundan siya ni Jethro, pero sinalag niya ang kamay nito. Huwag mo ko nga hawakan. Paasik niyang wika. I'm sorry, nakalimutan ko. Ano bang nangyari? Halika, dadalhin kita sa hospital. Nangak mga hawakan ay muli niyang sinalag ang kamay ni Jethro. Ngunit mapilit itong dalhin siya sa hospital. Hawak-hawak na siya sa isang braso nang muli siyang masuka at napasubsob sa dibdib nito. Ang nangyari ay sa lalaki niya nailabas ang likidong gustong ilabas. Buisit, napamura ito tagad siyang nabitiwan at nagtatatakbo ito sa banyo. To the rescue si Lolo na nilapitan siya at inalalayang umupo dahil nakakaramdam din siya ng hilo. You look pale, Iha. Okay ka lang ba? Gusto ko lamang pong magpahinga, Lo, pasensya na. Agad na siyang tumalikod patungo sa dating silid. Nakasalubong naman niya si Jethro sa may hagdan na nagmamadali na para bang nag-aalala sa kanya. Bihis na ito galing sa sariling kwarto. Lucille, hindi niya ito pinansin at nilagpasan lamang. Sa totoo lang, naiinis na si Jethro sa panlalamig sa kanya ni Lucille. Hindi naman dating ganun si Lucille. Sa pag-aalala ng matanda, nagpatawag ito ng doktor at labis ikinatuwa ng matanda matapos mapag-alamanan na buntis si Lucille. Buntis ka? Gulat na tanong ni Jethro sa asawa. Napatingin naman ng matanda sa lalaki. Huwag mong sabihing hindi mo alam ang nangyayari kay Lucille. Galit na tanong ng matanda.
Natigilan si Jethro na napatingin sa gawin ng asawa. Nangihingi ng saklolo. Hindi ko pa sinabi sa kanya, Lo. Gusto ko sana siyang sorpresahin. Si Lucille ang sumagot upang ipagtanggol ang asawa. Tumingin ang matanda sa kanya at ngumiti. Thank you, Iha. Sinasabi ko na nga ba't buntis ka. Hindi talaga ako nagkamali sa hinuha ko. At ang mga ngiti ni Lolo ay nauwi sa tawa habang si Jethro hindi makatingin sa kanya. Dahil sa masamang pakiramdam, inanyayahan silang mag-asawa na dito na magpalipas ng gabi sa mansyon. Sa lapag ka matulog, habang inaayos ni Lucille ang higaan, nilingon niya si Jethro. Kung hindi lang magtataka ang matanda, pinalabas niya na ito ng kwarto at sa kabila ito matulog. Sinulyapan siya ng lalaki pero hindi nagsalita. Bagkus ay nagtungo sa banyo. Bumuntong hininga siya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang higaan at pumwesto sa gitna ng kama. Gusto niya nang magpahinga at matulog. Nakapikit na ang kanyang mga mata nang maramdamang lumabas si Jet sa banyo. Amoy niya ang mabangong sabon na ginamit nito dahil lumapit ito sa kanya. Napadilat siya nang lumundo ang higaan. Nakaupo ito sa gilid ng kama at titig na titig sa kanya. Masama niya itong tiningnan bago tumalikod. Ramdam niya ang paghaplos ng mainit na palad nito sa kanyang braso na naghatid sa kanya ng kilabot. Sa ginawa ni Jet, napatayo siya at inis na tumingin sa lalaki. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wag mo kong hahawakan? Inis na sigaw ni Lucille kay Jet, pero nilapitan siya nito at tinakpan ang kanyang bibig. Psh, huwag kang maingay. Marinig ka ni Lolo. I'm sorry. Hindi na mauulit. Kukumutan lang sana kita. Palusot ni Jethro. Dahil ang totoo, nagliliyabang kanyang pakiramdam at gustong-gusto niyang angkinin ng asawa. Na-miss niyang ginagawa nila sa ibabaw ng kama. Ang hirap lang na hindi niya na pwedeng gawin yun ngayon dahil pinaglilihian siya nito. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawak niya sa asawa hanggang sa tuluyan itong binitiwan. Napapikit naman si Lucille habang napapalunok at pilit pinaglalabanan ang tunay na damdamin para kay Jethro. Mahal niya pa rin ito, sobrang mahal, pero kailangan niyang iparealize sa asawa ang malaking pagkakamaling nagawa sa kanya. Matapos tumalikod ay nagbihis ito, siya naman ay bumalik sa higaan. Kalaunan, narinig niya itong lumabas ng kanilang silid. Jet, saan ka pupunta? Nasa malaking pintuan na si Jethro nang marinig ang boses ng abuelo. Galing ito sa kusina at may hawak na isang basong tubig. Gusto niyang umalis at magtungo sa bar upang kumuha ng babaeng makakapatid ng kanyang uhaw. Babaeng pwedeng pagbuntunan ng init ng kanyang katawan na hindi kayang ibigay sa kanya ni Lucille. Hindi siya nakasagot na lumingon sa kanyang abuelo. Gabi na, saan ka pupunta? Ulit nitong tanong nang hindi pa rin siya kumibo. Lo, bibilhan ko ng pagkain si Lucille. Wala kasing laman ng tiyan niya at naisukan niya lahat. Pagsisinungaling ni Jet nang makalusot sa kanyang abuelo. Hindi na kailangan. Ang sabi ng doktor, mas kailangan niya ng pahinga. Gusto ko habang nagbubuntis si Lucille, dito siya sa mansyon para maalagaan ng mabuti dahil masela ng pagbubuntis niya. Sige na, bumalik ka na sa kwarto. Gustong mapamura ni Jethro pero walang magawa. Muli siyang pumasok sa loob ng kanilang kwarto ni Lucille upang matigilan. Tulog na tulog ang asawa. Nakatihaya, lilisang manipis na suot at kita niya ang magaganda nitong hita. Gumapang ang matinding init sa buo niyang katawan habang pinasasadahan nito ng tingin. Nahinto ang titig niya sa nakaawang nitong mga labi na tila kay sarap kuyumusin ng halik. Pahirap sa kanyang magandang tanawin na iyon, kaya kumuha siya ng kumot at dahan-dahan itong kinumutan. Bumalik nga ito sa kanya pero hindi naman niya ito pwedeng hawakan. Pinarurusahan ba siya ni Lucille sa mga nagawa niya noon? Nilakasan niya ang aircon upang mawala ang init na bumalot sa kanya at pilit na tulog sa lapag. Kinabukasan, kasama ni na Lucille si Manang Binyang na umuwi sa bahay. Hindi kasi siya pumayag na doon tumira sa mansyon habang nagbubuntis. Hindi siya komportable na palagi siyang binibaby ni Lolo Gilier. Maaga din silang umalis dahil papasok siya ng shop. Hindi ka ba mag-aalmusal man lang? Tanong ni Jethro sa kanya. Isa pa, kailangan mo ng pahinga sabi ng doktor, di ba?
Hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Utos pa nito sa kanya. Bihis na siya noong naghahanda para umalis. Nilingon niya si Jethro nang walang emosyon. Buntis lang ako pero hindi ako baldado. Huwag mo kong ikulong dito sa bahay. Isa pa, baka nakakalimutan mong may usapan tayo. Huwag na huwag mo kong pakikialamanan sa gusto kong gawin. At gawin mo rin ang gusto mo. At wala tayong magiging problema. Matigas na saad ni Lucille at humarap sa tukador. Naglagay ng manipis na kolorete sa muka na dati naman ay hindi niya ginagawa. Siguro ay kailangan niyang sanayin ng sarili dahil babaero ang kanyang asawa. Kailangan niyang magpaganda at talbugan ng mga babaeng nakapaligid dito. Alam niyang maraming nahuhumaling sa kanyang asawa. Teka lang, kailan ka pa natutong mag-makeup, Lucille? May pinagagandahan ka ba? Inis na nilapitan siya ni Jethro. Wala siyang tugon na ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Sinabihan siyang bawal sa buntis yun, pero sinagot niya lang ang lalaki na hindi matapang ang ginagamit niyang foundation at lip tint. At alam niya rin ang bawal at hindi. Wala lang nagawa si Jethro kundi ang panuuri ng asawa. Nagpresenta din siyang ihatid dito sa shop pero may sumundong kaibigan sa kanyang asawa. Manang, ikaw na lang ang kumain sa inihanda mong almusal. Sa opisina na ako kakain. Sabi na lamang niya sa maid. Sige sir, nga pala, anong gusto niyong hapunan ni Ma'am Lucille mamaya? Sa labas na kami kakain. Tugon niya na agad tumalikod. Naisip niyang daanan na lang sa shop ang asawa mamaya at ayaing kumain sa labas. Siguro naman walang masama sa gagawin niya. Sa isipang yun ay tsaka pa napangiti si Jethro. Ano tong nabalitaan kung bumalik ka kay Jethro? Pag-uusisa ni Jonas nang magawi ito sa shop nila sa hapong yun. Alam niyang si Yani ang nagsabi rito. Halintulad kasi iyon ng pagkadismaya na naramdaman ni Yani nang sunduin siya kaninang umaga. Sinundo niya ako sa apartment na nilipatan ko. Hinahanap ako ni Lolo. Mahal ko pa rin si Jethro. At malaki ang utang na loob ko kay Lolo Guillier. Ayoko lang na dahil sa akin, magbago ang relasyon nilang maglolo. Paliwanag niya sa kaibigan. Naku Jonas, matigas talaga yung ulo ng bestie ko. Ewan ko ba dyan? Alipin sa pag-ibig kay Jethro. Aanhin mo naman yung gwapo kong babaero. Si Yani na iyon na sumabad sa kanila. Abala ito sa ginagawang paglalagay sa loob ng box ng mga muffins na pa-order nila. Napabuntong hininga naman si Jonas na tumingin sa kanya. Alam mo ba ang ginagawa mo, Lucille? Sa pagbabalik mo sa kanya, para mo na ring sinaktan ng sarili mo. Naiinis nitong react. Malungkot siyang tumingin sa mga kaibigan na alam niyang concerned sa kanya. Alam niyo namang pareho na buntis ako at kailangan ng ama ng aking anak. Handa ko magtiis para sa anak ko, wag lang maging bastardo. Nagkatinginan ng dalawa at narealize marahil na may punto siya kaya walang may umimik. Tsaka wag niyo akong alalahanin, hindi na ako masasaktan pa ni Jethro dahil sanay na ako. Ina-expect ko na ang mga mangyayari sa amin. Ngayong may anak na kami, nasa kanya kung hindi siya magbabago. Hintayin niyang anak niya mismo ang magsabi sa kanya kung anong maling ginagawa niya sa akin. Nakangiti niya pang saad, muling nagkatinginan ng dalawa. Huwag kang mag-alala, Lucille. Akong bahala kay Jethro. Kapag niloko ka pa niya ulit, ako na mismo ang puputol sa sungay niya. Sabi pa ni Jonas. Ngumiti siya sa kaibigan. Salamat Jonas, pero para sa akin, hindi mo na kailangan pang gawin yun. Gusto ko yung kusa niyang ma-realize ang mali niya at tuluyan siyang magbago. Ayokong gawin niya lang dahil pinilit siya ng iba. Tsak nagagawin niya pa rin yun ulit. Tugon ni Lucille. May point ka, Bes, but if I were you, putulan mo siya ng talong to make sure na hindi na makaulit. Sabay tawa ng pilya ni Yani. Hindi na kailangan, baka siya na ang kusang gumawa nun. Natatawa na lang din niyang sagot dahil sa kapilyahang pumasok sa kanyang isipan. Kinahapunan, nagulat siya nang pumarada sa harapan ng shop nila ang kotse ni Jethro. Sakto lang din, nakakaalis pa lang ni Jonas. Nang pumasok ang gwapong lalaki sa shop, natuon kay Jet ang mga mata ng kanilang customer. Sino bang hindi? Matikas at tisoy. May kukumpara sa male actor ang mukha ni Jethro. Kita niya sa mga mata ng kababaihan ang dagling paghangang hindi maitatago sa mga mata habang nakatitig sa lalaki. Inakala pa nga na customer nila si Jethro.
Pero nadismaya ang mga kababaihan nang ilabas nito ang bulaklak mula sa likuran at iniabot sa kanya. "I just come here to take you out for dinner." Baritonong boses ng lalaki na walang pakailam sa mga babaeng naroon na kulang na lang maglaway sa bagong dating. At siguro kung hindi niya ito kilalang babaero, marahil kinilig na din siya. Pero hindi, alam niya na ang rason kung bakit nasa siya pang lalaki. "Upo ka muna, Jet, may customer pa kami." Itinuro niya ang silya sa gilid ng kanyang mesa at bahagya lamang tinapunan ng tingin ang bulaklak na nakapatong doon. Hindi niya naman ito nais ipahiya sa mga tao. Nakita niyang makahulugang sumulyap sa kanya si Yani. Sinenyasan siya nitong sumama na sa asawa at ito na lang ang bahalang kumuha at maglista ng mga pa-order. Pero umiling siya. "Jetro, okay lang ba kung next time na lang tayo lumabas? May i-deliver pa kami." Itinuro niya ang 3 box na nakapatong sa countertop ng shop. "Ako nang bahala, Lucille. Give me the address." Tumayo ito agad sa pagkakaupo at binuhat ang 3 box at isinakay sa kotse. "And now, pwede ka nang sumakay sa kotse at idadaan na lang natin to," sabi pa ng lalaki. Umikot ito sa table niya at siya'y inalalayan. Sa muli ay sinenyasan siya ni Yani na sumama na sa asawa. Total naman, last customer na nila ang mga nasa loob ng shop at may nakapaskil na sa labas na close. Pumayag na lamang siya dahil desidido talaga si Jetro na ayain siyang lumabas at ang dakila niyang babaerong asawa ni walang pinansin ng mga babae sa loob ng shop. Bukod kay Yani, nanginitian ito at nag-thank you. Hindi maunawaan ni Lucille kung anong gustong palabasin ni Jetro para sunduin siya at ayaing lumabas para kumain. Gayong alam nitong mainit ang ulo niya rito. Kung inaakala nitong magbabago ang pakikitungo niyang panlalamig dito, nagkakamali ang lalaki. Mananatiling masama ang loob niya kay Jetro at hindi niya nakakalimutan ang ginawa nitong panluloko sa kanya sa loob ng 2 taon. Matapos ma-deliver ang 3 box ng muffins, tumuloy sila sa isang mamahaling restaurant. May naka-reserve na palang VIP table para sa kanila. Nakangiti pa ito nang alalayan siyang umupo sa silya. Sa mesa ay may masarap at mamahaling pagkain. "Ang ganda dito." Nakangiti niyang saad at totoo naman ang kanyang sinabi. "Sana magustuhan mo dito, Lucille." Umupo ito sa harap niyang may ngiti sa mga labi. Mga ngiting nakakalusaw ng puso. Iyong mga ngiting gustong-gusto niyang ibinigay sa kanya na tanging sa kanya lang dahil gusto niyang ipagdamot si Jet pero hindi. Bagkus, ibinigay nito sa iba't ibang babae. "Siguro, dito kayo madalas kumain ni Cathy." Anya para sirain ang maganda nitong mood at nagtagumpay naman siya. Nawala kasi ang magandang ngiti nito sa labi. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng VIP room. Kwadrado iyon ng salaming pader. "At siguro, pagkatapos niyong kumain, pwede kayong gumawa ng milagro. Or maybe, dito kayo mismo gumagawa ng kababalaghan ng babae mo." Seryoso niyang wika. "Ano bang sinasabi mo, Lucille? I haven't brought any other woman here except you. Kaya pwedeng wag mong sirain ang magandang mood ko." Naiinis na wika ni Jetro sa kanya. Mahina ang boses at naniningkit ang mga mata. Ang bilis talagang uminit ng ulo ng taong guilty. "Okay, sorry kung mali ang sinabi ko. Kung hindi nyo dito ginawa, baka sa rest house mo sa Batangas or sa kondo mo." "Stop it, Lucille." Matigas na putol ni Jetro sa kanyang sasabihin. Mas lalong nagalit ang anyo nito at nagulat siya nang malakas nitong suntukin ng pader matapos tumayo. Masama niya itong binato ng tingin at tumayo din sa pagkakaupo niya. "Ito na ang huling pagkakataong maririnig mong susumbatan kita sa ginawa mo sa akin, Jet. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat oras na wala ka sa tabi ko at kasama mo si Cathy at kung sino mang babae nasasaktan ako. Kaya kung ayaw mo nang marinig lahat yan, wag mo na akong kakausapin kahit kailan." Matigas na wika ni Lucille bago tumalikod. Walang lakas ng loob upang habulin ni Jetro ang asawa habang palabas ng restaurant dahil sa sinabi nito. At ngayon niya lang napagtanto ang damage na ginawa niya kay Lucille na sobrang nakaapekto sa kanila ngayon. At napagtanto niyang ibang Lucille na ang kasama niya ngayon. Hindi na ito yung dating Lucille na inalipin niya at itinuring na walang pakiramdam.
Hindi niya alam na sobra niya pala itong nasaktan noon sa loob ng 2 taon na parang hindi ito nag-exist sa paningin niya. Wala siyang alam na habang nagpapakasasa sa kandungan ng ibang babae ay nasasaktan ito, bagaman na kontento sa oras na ibinibigay noon at sa kabila nito sobra siyang minahal ng babae. Nangihina siyang humakbang at tinungo ang kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero dinala siya ng kanyang mga paa sa loob ng isang bar. Nagpakalango siya sa alak. Nilasing niya ang sarili upang mawala ang bigat na nararamdaman sa loob niya. Gusto niyang ibalik yung dating Lucille, yung Lucille na mahal siya, na inaasikaso siya, inaalagaan, pinahahalagahan. Hi Pogi! Sa kalasingan, naramdaman ni Jethro ang babaeng kumandong sa kanya. Hindi niya na halos maidilat ang kanyang mga mata sa kalasingan. Ilang oras na ba siya sa bar? 6 na oras na siguro at madaling araw na. Lasing niya itong tiningnan. Maamong mukha ni Lucille ang nakita niya sa aura ng babae. Ang magaganda nitong ngiti. Ang tila nangaakit nitong labi. Lucille, anas niya't agad itong kinabig na siniil ng halik sa labi. Dama niya ang pagliyab ng buong katawan at pangangailangan sa asawa. Mahigpit itong hinapit at palaban namang humalik din sa kanya si Lucille. Pero nabalandra siya ng may malakas na kamao ang tumama sa mukha niya. Dinig pa niyang napasigaw ang babae na mabilis na tumalikod. Shit! Bulalas niya nang makaramdam ng pagkahilo. Nalasahan niya rin ang dugo sa pumutok niyang labi. Hindi pa man nakakabangon, itinayo siya ng malakas na braso at kinaladkad palabas ng bar. Muli siyang binigyan ng malakas na suntok na tuluyang nagpawala sa kanyang ulirat nang tumama ang kanyang ulo sa isang malaking bato. Dama niya ang matinding kirot na gumuhit sa parting yun bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising siya sa hospital kinabukasan at kasama niya si Jonas. Nakatayo ito malapit sa kinahihigaan niya. May kasabihan nga naman na ang masamang damo, mahirap mamatay. Seryosong saad ni Jonas, may diin ang boses. Minura niya ito sa sinabing yun. You did this. Galit niya pang saad. Kulang pa yan, Jethro. Buntis ang asawa mo. Binalikan ka niya para sa anak niyo pero anong ginagawa mo? Patuloy mo siyang niluloko. Sa inis ay kinuwelyuhan siya. Nagtagis ang kanyang bagang na mahigpit itong hinawakan sa braso at pinigayon. Hindi kita mapapatawad, Jonas. Hinagip niya ang leeg nito upang sakalin sa sobrang inis. Pero iniwas sa kanya ng lalaki. At lalong hindi kita mapapatawad, Jethro. Sinayang mo lang ang pagmamahal ni Lucille na sana ako na lang. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mahal mo si Lucille? Inubos niya ang lakas para mahawakan ito at pilipitin pero kumirot ang sugat niya sa noo. Oo, at kapag hindi mo siya iningatan, aagawin ko siya mula sa'yo. Naiintindihan mo? Patulak na binitiwan ni Jonas si Jethro. Kaya kita niyang mas lalong sumakit ang sugat nito sa ulo. Dumugo rin yun at bakat sa benda ang likido ng dugo. Ang totoo, sinabi niya lang yun kay Jethro para lalong mas pahalagahan nito si Lucille. Ngunit wala siyang balak agawin ng babae sa kaibigan dahil alam niya kung gaano ito kamahal ni Lucille. Hindi rin siya ang may gawa nito kay Jethro, kundi ang boyfriend ng babaeng kahalikan nito kanina sa bar. Pasalamat na lang talaga ito at sinusubaybayan niya ang bawat galaw ni Jethro. Matalim na mga mata ang ipinukol niya sa kaibigan. Siya ang nagtulak para gawin sa akin to, Jonas. Nanlalamig siya sa akin. Hindi niya na ako mahal. Masama ang loob na saad ni Jethro pero galit. Hindi naman makapaniwala si Jonas na siya'y tinignan. Okay, alam ko namang hindi ka na magbabago pa, Jet. Simula sa araw na to, pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin. Inis na tumalikod si Jonas pagkasabi noon. Ang pagputol niya sa pakikipagkaibigan ay warning lamang iyon upang tuluyang magbago. Pilit namang tumayo si Jethro upang habulin si Jonas. Subalit ramdam niyang dumugo ang sugat kasabay ang matinding kirot ng kanyang ulo. Dahil dito, mabilis niyang tinawag ang nurse na agad naman siyang inatima. Hindi niya mapapatawad si Jonas sa ginawa nito sa kanya at lalong hindi niya mapapayagang kunin nito ang kanyang asawa. Dadaan muna ito sa mga kamay niya. Samantala sa araw na yun ay kasama ni Lucille si Yani
na nagpa-check up sa OB-GYN at nagulat sila sa ibinalita ng doktor. Triplets ang ipinagbubuntis niya. Excitement ang naramdaman ni Lucille sa pagkakataong yun. Sa sobrang saya nga niya, napaiyak siya at kulang na lang, yakapin niya ang doktor. Sa dami ng sama ng loob na ibinigay sa kanya ni Jethro, ngayon lang tila na-release ang lahat ng yun. Hindi lang isa ang munting sanggol na nasa kanyang tiyan, kundi 3, kaya doble din ang saya niya. "Friend, congrats! Ang dami mo ng kakampi paglabas niyan." Natatawang bati sa kanya ni Yani. Tuwang-tuwa din ito nang malaman yun. Natawa naman siya sa sinabi ng kaibigan. Mas lalo pa siyang na-excite dahil bukod sa shop ay mayroon pa siyang ibang pagkakaabalahan. Agad ibinalita sa abuelo ang tungkol sa triplets. Katunayan ay nauna pa nitong malaman bago kay Jethro dahil 2 araw itong hindi umuwi sa bahay. Matapos niyang iwan na galit sa restaurant nang supalpalin niya dahil sa pambababae nito noon. At dahil sanay na siyang hindi ito umuwi, inisip niyang baka nasa babae. Sobrang tuwa ng abuelo, nagpa-party pa ito at galak na ibinalita sa mga kakilala ang paparating na maraming apo. At dahil wala si Jethro, sinabi na lamang na abala ito sa opisina. Pagtatakpan niya si Jethro sa abuelo sa abot ng kanyang makakaya. Pero kapag nahuli ito ng abuelo sa pambababae, wala na siyang magagawa pa tungkol dito. Pag-uwi ng bahay, nadatnan ni Lucille ang asawa na nakaupo sa sofa, may benda sa ulo at itsurang natalo sa sugal. Kahit papaano, nakadama siya ng pag-aalala sa asawa. Lalo at wala ito ng 2 araw na hindi alam kung nasaan, basta ang tanging iniisip niya ay nasa babae nito. Gusto niyang mag-usisa, ngunit hindi niya pwedeng ipakita ang kahinaan niya dahil mauuwi sa wala ang pagtitiis niyang magbago ito. Nang akmang tatalikod, hinawakan nito ang kanyang palad. "Lucille, mag-usap tayo. I can't take this anymore. I can bear being under the same roof as you na hindi kita pwedeng hawakan. Hindi ka pwedeng lapitan, hindi ka pwedeng kausapin. I don't want anyone else to have you, Lucille. I won't be able to take it. I love you so much. I'm sorry. Please forgive me." Pagmamakaawa ni Jethro sa basag na boses, bigla siya nitong niyakap at sa balikat niya, umiyak ang lalaki. Ramdam niya ang mainit nitong luha. Nanigas siya sa kinatatayuan sa hindi inaasahang maririnig mula sa labi ni Jethro. Tama bang sinabi nitong mahal siya ng lalaki? Hinayaan niya itong umiyak habang unti-unting nalulusaw ang galit niya sa asawa. Mahal niya si Jethro at hindi niya kayang itago yun habang buhay. Ngunit kulang ang ilang linggong pagtitiis nito kumpara sa 2 taong nagdusa at nasaktan siya. Kaya magpapabebe muna siya dito. "Pinapatawad mo na ba ako, Lucille?" Sinapon nito ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya sa mga mata. Bumuntong hininga muna si Lucille bago hinawakan ng kamay ni Jethro at inalis sa kanyang pisngi. Nanlalamig na lumayo rito. "Wala na akong tiwala sa iyo, Jethro. Hindi ko alam kung sincere ka at hanggang hindi mo napapatunayan sa aking nagbago ka na, hindi kita mapapatawad." Napatango ang lalaki. "I know, sa dami ng kasalanan ko sa iyo, hindi mo ko ganoon kadaling mapapatawad. Kaya gagawin ko lahat para mapaniwala ka, Lucille. Mahal kita. Ngayon ko lang naramdaman na kailangan kita. Pero hindi ko ipipilit ngayon yun." Nang tumalikod si Lucille at nagpaalam kay Jethro na magpapahinga, ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya dahil nasabi na sa asawa na mahal ito. At ngayon, tanging gagawin niya lang ay iparamdam kay Lucille ang sinabi niyang pagmamahal. Hindi niya hayaang makalapit pa si Jonas kay Lucille nung kang mahawakan ni dulo ng daliri ng kanyang asawa. Pagpasok ni Lucille sa kanyang silid, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga habang dinadama ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Kanina pa naguhurumintado ang puso niya matapos aminin ni Jethro na mahal siya. Ang tagal niyang inasam na mahalin ito kaya parang maiiyak siya ngayon sa tuwa. Kanina gusto niyang magtatalon sa tuwa at ipagsigawang mahal din ito, kaya nga lang ay bawal marupok. Hanggat kaya niya, magpapakipot siya. Malalim na ang gabi, hindi pa rin makatulog si Jethro. Nakita niyang bukas pa ang ilaw ng silid ni Lucille. Nangangati ang mga paa niya at nais itong tunguhin. Kaso nga lang, wala siyang makapangsasabihin.
Marahan siyang humakbang palapit sa pinto nito nang hindi siya makatiis. Umangat ang kanyang kamay, ngunit huminto yun sa ere nang ma-realize na baka maabala niya lang ito. Pero sa pagnanais na makita ang asawa, kumatok siya subalit walang tugon. Pinihit niya ang siradora at bukas yun. Natuwa siya nang mabuksan ang pinto. Natigilan siya nang makitang nakatango sa mesa ang asawa at tulog na. Walang ingay na humakbang ito palapit sa asawa. Hawak nito ang isang papel. Nang buklatin niya ay nakitang resulta iyon ng ultrasound at gano'n na lang ang pangingilas niya sa tuwa nang makitang triplets ang anak nila. Napangiti siyang pigil ang emosyon. Baka sa sobrang tuwa'y mayakap niya at mahalikan ng asawa. Matagal niyang dinama ang kaligayahang iyon sa kanyang dibdib bago ibalik sa side table nito ang papel at maingat na binuhat ang asawa pahiga sa kama. Jet? Saktong nailapag niya nang ibulong nito ang kanyang pangalan. Pigil ang hininga habang tinatanggal ang dalawang kamay at baka magising ang asawa. Mabuti na lang at hindi. Pero natigilan siya nang mapatitig sa mapanukso nitong mga labi. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang nagtitimping hagkan yun. Isang kiss lang pagkatapos, pwede ka nang lumabas. Hindi magagalit yun. Good night kiss lang naman. Bulong ng bad side niyang utak. Huwag mong gawin yan. Tsak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Saway naman ng good side niyang utak. Nagtalo ang isipan niya kaya tumayo siya at kinumutan ng asawa bago pinatay ang ilaw at binuhay ang lampshade. Pagkatapos ay marahan na siyang lumabas ng silid nito. Gayunman, nakangiti siyang natulog sa natuklasang triplets ang anak nilang dalawa ng kanyang asawa. Kinabukasan paggising ni Lucille, saktong pumasok si Jethro sa kanyang kwarto. May dala itong tray na ang laman ay pagkain. Bahagi ito ng paghingi ko ng tawad sa iyo, kaya sana hayaan mo kong gawin to. Hindi pa man ay saad nito. Promise, hindi kita hawakan. Pahabol pa ni Jet. Walang imik na tumitig lamang si Lucille sa gwapong mukha ng asawa. Kung sana ganito noon si Jethro, baka hindi siya nito nasaktan. Salamat Jethro, pero maganda sana kung sa kusina na lang ako kumain. Tumayo siya upang magbanyo. Iniwan niya lang bukas ang pinto habang naghihilamos. Gusto ko rito. Hindi maririnig ni Manang ang sasabihin ko. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita ni Lucille na sinundan siya ng asawa. Sumandal ito sa hamba ng pinto at aliw siyang pinagmasdan. Pilit niyang dinedma ang kakaibang pakiramdam sa titig nito. Kapag playboy ang asawa mo, titigan ka pa lang, pakiramdam mo'y tagos hanggang buto. Yung malagkit na titig na para bang ikaw lang ang kanyang nakikita. May dapat ka pa bang sabihin sa akin bukod sa paghingi mo ng tawad? Matapos mag-toothbrush ay hinarap niya ito. Hinagod siya nito ng titig pababa. Si Jonas, may sinabi siya sa akin. Kaya kung pwede simula ngayon, umiwas ka sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Jethro. Hindi rin siya nag-usisa sa kung anong sinabi ng kaibigan nito. Alam niyang concern si Jonas sa kanya, kung ano man yun, at batid ni Lucille na makakabuti ito para sa kanila ng asawa. Habang sabay silang kumakain, panay ang tingin ni Jethro sa kanyang tiyan. Malaki na kasi iyon at halata na sa suot niyang pantulog. Nang tingnan niya ang asawa ay ngumiti ito. Hinawakan ng palad niya pero iniiwas ni Lucille. Ramdam niyang may gusto itong sabihin ngunit nag-aalangan pa. Ibinalik na lang nito ang atensyon sa pagkain. Ihahatid kita sa shop. Sabihin mo kay Yani na huwag ka nang sunduin pa. Bit-bit ang pinagkainan nila palabas ay saad nito. Tumango lang siya at nag-prepared na sa pagpasok niya sa shop. Pagdating, sabay pang pumarada ang kotse ni Jonas at Jethro. Nakita niya agad ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng asawa. Anong ginagawa mo dito? Ramdam niyang uminit ang ulo ni Jethro nang bumaba sa kotse at tinungo ang kotse ng kaibigan. Bumaba rin ng kotse ang lalaking may bitbit na bulaklak na alam niyang para kay Yani. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung sino at kung ano ang sadya ko rito? Pabalang na sagot ni Jonas. Mas lalong uminit ang ulo ni Jethro at napatingin sa hawak nitong bulaklak. Mariin itong tinitigan ng asawa habang mas lumapit pa rito. Gigil itong may binulong sa kaibigan na hindi niya narinig.
Pero kita niya sa ekspresyon nitong galit na galit, si Jonas naman ay ngumisi. Sino ka ba sa akala mo ha, Jethro? Tingin mo may pakailam ako sa sasabihin mo? Galit ang boses ni Jonas. Bago pa magkainitan ng dalawa, pumagitna na si Lucille. Jethro, umalis ka na, sabi niya sa asawa. Inayos nito ang aura bago balingan si Jonas. Aalis ako, pero dapat mauna tong ugok na kasama ng bulaklak niyang dala. Hinawakan ni Jethro ang kaibigan sa kwelyo at isinalaksak sa loob ng sasakyan. Lihim namang natutuwa si Jonas dahil totoong selos ang nakikita niya sa mata ng kaibigan. First time itong naging ganoon sa pag-ibig. Meaning, lumalabas ang tunay nitong damdamin para kay Lucille. Kailangan patuloy niyang pagsilosin ito para lang ma-realize kung gaano nito kamahal si Lucille. Pero dahil nag-i-enjoy siya, gusto niya itong lalo pang asarin. Dumungaw siya sa bintana ng kotse at sinabi kay Lucille na babalik siya. Naiiling naman si Lucille na nagbukas na ng shop. Narinig niyang papalayo ang sasakyan ni Jonas. Si Jethro naman nakasunod sa kanya. Wala akong gaanong gagawin sa opisina. Pwede kitang tulungang mag-bake. Isa pa mainit sa oven. Anito nang lingunin niya. Paano namang mainit? Convection oven lang naman ang gamit namin, hindi pugon. Anya, napaghahalata tuloy na nagsiselos ito kay Jonas. Basta babantayan kita. Pagkasabi nito, pumasok na sa shop. Nagtaka pa nga si Yani pagkakita sa kanyang asawa na nasa shop ng araw na iyon. Sinabi na lamang niyang nagsiselos ito kay Jonas. Natatawa naman si Yani. Alam mo Bes, parang gusto ko nang maniwala na in love sa iyo ang hobby mo. Humahagik-gik si Yani matapos ibulong yun. Ewan, kulang sa effort. Text mo si Jonas na wag pumunta rito dahil gwardyado ko. Pabulong niya sa kaibigan. Kinuha naman ito ang cellphone at sinunod ang kanyang sinabi. Nag-reply naman kaagad ang kaibigan ng okay with smiley. 5 oras ay nasa shop si Jethro, nakatuwang nila ni Yani. Tsaka lang ito umalis after lunch dahil may meeting ng 2 o'clock. Ngunit sinabi ng lalaki na babalik ito ng hapon, na tinupad naman ng lalaki at sabay silang umuwi. Kinabukasan, nagtatawanan sina Jonas at Yani nang madatnan niya sa shop ang dalawa. Malayo pa itanaw niya ng hawak nito ang kamay ng kanyang best friend. Hindi siya naihatid ni Jet dahil nasa office na ito nang magising siya. Napasarap ang tulog niya at 9:00 na iyon ng umaga. Sa tingin niya sa dalawa, mukhang nagkakamabutihan na. Tapos, naniwala naman sa sinabi ko. Ayun, uminit ang ulo. Saad ni Jonas at muling nagtawanan ng mga ito. Pagpasok niya, nahinto ang dalawa sa tawanan at siya'y tinawag. Nag-usisa kung bakit tinanghali siya ng pasok. Ikinuwento naman ni Jonas ang nangyari kay Jethro noon sa bar. Kaya ito nagkaroon ng benda sa ulo at wala sa bahay ng 2 araw. Kaya pala kahapon, galit na galit ang asawa kay Jonas. At naunawaan niya rin kung bakit nito sinabi sa kanya na bawal lumapit si Jonas. Totoong nagsiselo si Jethro at hindi niya mapigilan ang kakaibang kilig dahil nangyayari na ang inaasam niya noon. Ganun man, naiiling siya sa kalukuhan ni Jonas. Sinabi niya ring nangako na ang lalaking magbabago pero hindi na siya umaasa. Naku Bes, baka pagsisihan mo sa huli kapag nagtiwala ka sa kanya. Para sa akin, hindi mo siya dapat patawarin dahil sa ginawa niya sa'yo. Ituon mo na lang sa mga anak mo yung buo mong atensyon. Payo ni Yani sa kanya. Ayoko namang mamuhay ng may galit sa puso. Pareho niyong alam kung gaano ko kamahal si Jethro. Pero syempre kailangan niya munang paghirapan yun. Nakangiti pa niyang sabi. Naalala niya kasi bigla ang magandang simula nila ni Jethro. Yung sabay silang nag-almusal kahapon at sinamahan siya sa shop. At kahit hindi niya itanong, alam niyang si Jethro din ang naglipat sa kanya sa higaan noong nakatulog siyang nakatango sa mesa. Pero hindi niya yun binanggit pa sa mga kaibigan. Tsaka sila nagsimulang magtrabaho. Si Jonas naman, nagpaalam na sa kanila't nangakong babalik kinahaponan. Simula noon, hatid sundo na siya ni Jethro. At oo, gwardyado siya ng lalaki sa takot ng sinabi ni Jonas. Opisina trabaho lamang ang lalaki. At minsan kapag walang gaanong ginagawa sa opisina, ay mas maaga iyong nagpupunta ng shop kahit wala naman itong gagawin. Nang makapanganak at makita ang kanilang supling ni Jethro, ay napuno ng kaligayahan ang kanyang puso.
Nawala ang hinanakit niya kay Jethro at sinabi sa sarili na para sa anak nila, handa na siyang magpatawad. Salamat Lucille. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon at pagbibigay sa akin ng 3 cute na baby. Abot tenga ang ngiti ni Jethro habang mahigpit na hawak ang kanyang 2 kamay at hinahag ka nito. Nakahiga siya sa hospital bed after ng kanyang delivery na sa totoo lang, hindi ito humiwalay sa kanya mula sa mag-labor hanggang sa lumabas ang 3 nilang supling. Halos magmakaawa pa ito sa doktor na sumama sa loob ng delivery room pero hindi ito pinayagan ng doktor. Ngunit matyaga itong nag-abang sa labas. Wala pa akong sinasabing pinapatawad na kita, Jet. Mahina niyang usal. Hindi mo pa sinabi pero nararamdaman ko. Hindi ka nagalit sa akin at hinayaan mo na rin akong hawakan ka. Mahal kita, Lucille, at totoo ang pangako kong magbago. Pahayag nito at mas lumapit pa sa kanya. I love you, Lucille. Hindi nito napigilan ang sarili at hinagkan siya sa labi. Napapikit siya at ramdam ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita, Jethro. Sana hindi mo sayangin ang pagkakataong to dahil minsan lang ako magbibigay ng chance. Oras na lokohin mo ko, ilalayo ko sa iyo ang mga anak natin. No, hindi na mangyayari pa yun, okay? Maraming salamat. At niyakap siyang muli ng asawa. Oops, nakakaabala ata kaming 2. Mabuti pa bumalik na lang kami. Boses ni Yani mula sa pintuan ng silid nila. Naitulak niya tuloy si Jethro. Kasama ni Yani ang nobyong si Jonas. Kailan niya lang nalaman na sinagot na ito ng kaibigan at nalaman na rin ni Jethro na prank lang lahat ng ipinakita ni Jonas dito para lang matakot siya at tuluyang magbago. Kaya sa muli ay nagkabati ang 2 at naibalik ang dating pagkakaibigan. Anong abala? Hindi no. Inayos pa niya ang suot. Si Jethro naman nilapitan ng kaibigan. Kamusta ka na, Bes? Ang sweet ng nadat na namin ha. Ano, okay na ba kayo? Lumambot na ba yung puso mo ng tuluyan para kay Jet? Mahinang tanong nito habang inilalapag ang isang tray ng prutas na dala ni Yani at Jonas. Oo, nakita kong nagbago na siya kaya binigyan ko siya ng chance. Hay, salamat. Happy na rin ang friend ko. Plus may 3 cute pang baby. Naiinggit tuloy ako, parang gusto ko na rin magpakasal, kaso hindi pa nagpo-propose si Jonas. Tumatawang sabi nito sabay tingin sa boyfriend na masinsinang kausap si Jet. Mukhang may heart-to-heart topic ang 2. Naku Yani, i-enjoy mo muna yung single life mo. Baka magsisi ka kapag nagpakasal ka ng maaga. Yung sure na sure ka na talaga. Kung kay Jonas wala na akong hahanapin pa. Mabait na, caring pa. Bonus na lang yung pagiging gwapo niya. Sa bagay, congrats sa inyo and good luck. Maya-maya dumating si Lolo kasunod ang 3 nurse habang karga ang triplets nila ni Jethro. Pinagtig-isahan agad ni Jonas at Yani ang 2 bata. Ang isa naman ay kinuha ni Jethro. Panay naman ang selfie ni Yani na kinarga lahat ng tulog na baby nila ni Jet. Dahil malulusog, hindi na kailangan pang incubator. Nilapitan naman siya ni Lolo at kinamusta. Sinabing magpalakas siya. Binilinan pa si Jet na alagaan siyang mabuti, maging ang kanilang 3 supling. Napakasaya niya ng mga sandaling yun dahil kasabay ng 3 anak nila, naging maayos na rin ang relasyon ni Jet na talagang pinagsikapan nitong magbago. Napakalaking bagay na sa kanya na nawala na ang hinanakit niya sa asawa. 1 linggo lamang, umuwi na kaagad sila mula sa hospital kasama ang 3 anak. May pa-welcome party pa ang abuelo na hindi niya inaasahan. Na-surprise sila ni Jet kasama nitong mag-prepare sina Jonas at Yani. Talagang mahal na mahal ni Lolo ang mga apo nito sa tuhod. Ngayon pa lang ay alam na niyang mai-spoiled ang 3 sa abuelo. Samantala, mabilis na lumaki ang kanilang mga anak ni Jet na pinuno niya ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya naranasan sa mga magulang dahil maagang nawala sa mundong ibabaw. 4 na taon ang mabilis na lumipas na pinatunayan ni Jet ang tuluyan nitong pagbabago. Sa abot ng kanyang makakaya, hindi niya pinahalata kina Jiro, Jeman at Jello ang masakit na pinagdaanan noon sa asawa. Ni walang kaalam-alam sa tunay na nangyari noon. Kahit nga si Manang Binyang, hindi mahalatang may hindi magandang pagkakaunawaan sila ni Jethro. Kapag nag-aaway ay patagulang.
Inisip rin ng abuelo nitong matapos silang ikasal noon ay naging perfect ang kanilang pagsasama at talagang minahal at inalagaan siya ni Jet. Hindi na nito nalaman pa ang paghihirap ng kalooban niya ng halos 2 taon na kagagawa ng apo nito at wala na rin naman siyang balak pang ipaalam. Ganun man, ipinagpasalamat niya pa rin sa abuelo na iniligtas siya sa malupit na tiyahin at ipinakasal sa nag-iisang apo nito. Hindi man naging maayos ang lahat noong una, nagtagumpay naman siyang magbago si Jethro. Hindi na ito katulad ng dati, lalo na sa pagdating ng kanilang mga anak ngayon. Sobrang mapagmahal itong ama sa 3 anak na parang kailan lang at 4 na taon na ang triplets nilang mag-asawa. Katunayan sa araw na yun, idinadaos nila ang ika-4 na kaarawan ng mga anak nila sa rest house ni Jethro dito sa Batangas. Makikitang masayang-masaya ang mga bata sa children's party na talagang pinaghandaan nilang mag-asawa. Naroon syempre ang abuelo na bagaman hindi na ganoong kalakas, ay pinilit sumama para lang masaksihan ang pinakamasayang kaarawan ng 3 apo sa tuhod. Sa last will and testament ni Lolo Guillier ay ipinamana lahat ng kayamanan nito sa 3 apo. Makukuha iyon sa tamang panahon na pansamantala pamamahalaan ni Jethro. Wala itong ipinamana kay Jet na kahit konting sentimo ng sa gayon kapag nawala nga daw si Lolo, hindi nito magagawang mambabae pa at makontento sa kanya. Alam pala ng kanyang abuelo ang ginawa ng apo sa kanya after nilang ikasal, pero walang narinig si Jethro sa matanda dahil alam nitong kaya niyang i-handle si Jet. Sa pagkawala ni Lolo Guillier ay may naiwan itong isang aral kay Jethro na ang tiwala ng isang taong sinanay mo sa panloloko ay hindi na maibabalik kailanman. Tulad niyang nagpatawad, ngunit naroon pa rin ang agam na baka isang araw magbago ang asawa. "Mommy, si Daddy nakatingin sa chicks," sumbong ni Jello sa kanya habang nasa supermarket silang lahat at namimili. "Oo nga po, Mommy, yung naka-short ng maiksi." Sabay turo ni Jeman sa babaeng lumagpas sa kanila. Lihim siyang natawa sa 2 anak habang si Jet napapakamot ng ulo. "Pambihira, sino bang nagsabi sa inyong chick boy ako?" React ni Jethro. "Si Lolo Guillier, sabi niya noong nabubuhay pa siya, bantayan namin si Mommy." Tugon ni Jeman. Tuluyan siyang natawa. "Si Lolo talaga, pati pagiging overprotective sa'yo, naiwan pa sa mga anak mo." Pabulong ni Jet sa kanya na inakbayan siya. Mahina niyang siniko si Jethro nang hagkan siya sa pisngi. Maraming tao sa paligid, maraming nakakakita. "Hayaan mo na ang mga bata. Wala kang kawala, bodyguard ko yan." Mahina itong tumawa. "Mukhang mahihirapan na akong kumilos. Napapaligiran ako ng surveillance camera." Inginusupan nito sina Jiro, Jeman at Jello. Napahagikgik siya. "Buti nga sa'yo." Iniwan niya ito at ipinagpatuloy ang pamimili hanggang sa sila ay natapos. Pagkatapos ay nagayang kumain ng 3 bata, kaya humantong sila sa isang restaurant. Ipinasyal na rin muna nila ang mga bata bago tuluyang umuwi. Habang naglalaro sa arcade ang mga ito, ay pinagmamasdan niya ang mag-aamang parang pinagbiyak na bunga. Iniisip niyang sana lang sa 3 nilang anak, walang magmana sa pagiging lalakero nito. Gusto niyang lumaking mapagmahal ang 3. Although nagbago si Jethro, natatakot siyang magmana isa man sa mahal niyang anak. "Matanong ko lang, what if naging playboy si Jeman or di kaya si Jello or Jiro? Nakakatakot, lalaki pa naman ang anak natin." Isang gabi habang nakahiga sila ay wika niya. "Don't worry, may nakalaan para sa kanilang magbago." Malakas niya itong hinampas sa braso. "Ah, ganon." Mabilis naman siya nitong pinuluputan at gigil siyang hinalikan sa labi. "Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapasa sa kanila ang trono ko, okay?" Sabi nito nang saglit pakawalan ng labi niya at muli na naman siyang hinagkan sa labi. Hanggang sa nakalimutan niya ang topic nila at nawala sa isip ang mga alalahanin ng tumugon sa nag-aalab na halik ng asawa. Sa paglaki ng kanilang mga anak ay naging mas tutok si Lucille sa 3 bata. Although busy sa shop, malaki na kasi yun at may 2 palapag. Hinayaan lang siya ni Jet sa pagpapatakbo nito. Kung dati 1 lang ang kanyang employee, ngayon ay 5 na. Mula sa paggawa ng mixture ng muffins hanggang sa finishing product at sa paglalagay nito sa box
ay may tig-isang nakatoka. "Bes, busy ka ba? Punta ka rito." Boses ni Yani. Nag-send kaagad dito ng address. Pumunta naman kaagad siya sa kayang sariling kotse at saktong sinalubong siya ng kaibigan pagdating sa isang mall. Pahila siyang dinala sa loob at napatda siya nang makitang nag-uusap sina Cathy at ang kanyang asawa. May kasamang bata si Cathy na kamukhang kamukha ni Jet at hawak naman ng lalaki ang isang DNA test result at nang tignan, positive na anak ni Jet ang bata. Hindi niya matanggap kaya mabilis siyang tumalikod, ngunit hinabol siya ng lalaki. Sa may parking space ay naabutan siya nito. Mabilis siyang sumakay ng kanyang kotse at pinaharurot yun. Nakita niyang hinabol siya nito. "Lucille, pag-usapan natin to. Hindi ko alam. Kanina lang kami nagkita ni Cathy. Hindi ko alam na buntis siya noong naghiwalay kami. I swear, maniwala ka sa akin." Nasa loob na sila ng office niya sa shop dahil dito siya dumiretso. "Wala akong balak itago sa'yo. Naunahan lang ako ni Yani. Nangako na ako sa'yong hindi ko sisirain yung Lucille." Yakap siya nito. Unti-unting kumalma ang kanyang galit. Nang ibalik niya kay Jet ang tiwala, hindi na buo yun, kaya kinain siya ng selos kanina sa nakita. Naisip niya ring sinadya yun ni Cathy para makipagbalikan kay Jet at ginagamit ang bata. "Okay, Jetro, pwede ko bang malaman kung bakit bumalik pa siya?" "Sustento lang ang habol niya. May asawa na siya ngayon. Kasal na siya sa iba. Kung gusto mo ikaw nang makipagkita sa kanya kapag binigay ko ang hinihingi niyang sustento para sa anak namin." "Okay," wika niya. Para lang mapatunayan na sincero nga ito sa sinasabi. Siya ang nakipagkita kay Cathy. Kinabukasan, dala ang perang ibibigay sa babae. Tinungo niya ang lugar kung saan maghihintay si Cathy. "Lucille, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Jetro?" Inilibot nito ang paningin sa paligid at hinanap ang kanyang asawa. Nagtimpi siyang sa bunutan nito. Obvious namang si Jet ang kailangan ng babae at hindi ang sustentong hinihingi nito. Mabilis niyang inabot ang sobre na naglalaman ng pera na hindi sinagot ang sinabi ng babae. "Sana makatulong ang pera sa iyo at sa anak mo, Cathy. Huwag mo nang asahan pa si Jetro dahil hindi na siya interesado sa iyo. Isa pa, hindi ko rin nahayaang makalapit ka pa sa kanya. Huwag ka na rin tatawag kundi ipapakulong kita." "Pero kailangan siya ng anak namin. Hindi lang pera ang kailangan ko kundi pati si Jetro. Ayoko maging bastardo ang anak ko." Sigaw nito sa kanya. "Pumatol ka sa may asawa, kaya magdusa ka, Cathy." Madiin niyang sabit iniwan itong umiiyak. Ayaw niya nang balikan pa ang kalbaryong pinagdaanan niya noon. Isa pa, masaya na sila ngayon ng kanyang pamilya. Kaya mas pipiliin niyang masaktan ito at magdusa bilang kabayaran ng pasakit ding nararamdaman niya noon habang kinakalantari nito ang kanyang asawa. "Let's go." Nakangiting sinalubong siya ni Jet sa may kotse at niyakap. Kasama niya ito pero hindi nagpakita pa kay Cathy. Simula noon, hindi niya na nakita pa ang anino ni Cathy. Dahil hindi ito nagtagumpay sa balak na sirain ng maayos nilang pagsasamang mag-asawa na binuo muli ng pagkakataon. Ang tiwala ng isang tao ay halintulad ng isang papel. Kapag napunit, mahirap nang ibalik at mananatili ang punit. Ngunit kapag pusong nasugatan ay natutong magtiwala muli, ito'y tanda ng dalisay at tunay na pagmamahal.